Umatake ang cavalry ng Kushan para sa final sweep kina Mule. Pero biglang may mga malaking palaso na lumipad at tinamaan ang mga naputol na ulo ng Kushan cavalry. Kaya natigilan si Mule. O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax. Nagsimula ang series sa isang batang nagpunta ng gubat na sinusundan ng iba pang mga kasama. Sinabi nitong may nakita siya dahil nawawala sila sa tamang landas. May narinig silang nagtatawanan sa paligid tapos biglang may lumabas na halimaw sa ere kaya natakot ang mga tao na tumakbo. Saka din ipinakita ang mga maligno na nagtatago. Namatay si Godo na tatay ni Erika at binisita ng bata. Paglingon niya ay nasa likod na niya sina Guts at Casca. Masaya itong nakita ang mga bida na umiyak saka sinabing namatay si Godo pagkaalis lang ni Guts. Sinabi ni Erika na mas maganda sana kung mananatili din si Guts doon para mabantayan nila si Casca. Kaya sumagot ang lalaki na titira na doon, at ikinasaya naman ito ni Erika. Nagtanong si Puck kung desidido na ba si Guts. At sumagot ang lalaki simula daw kasi nung makita niya si Griffith na nakabalik sa dati nitong itsura na tao ay biglang nawala ang lahat ng galit niya. Pero alam niya ding mali ito dahil buhat nang mapunta sila sa impyerno ay nakipaglaban na siya ng labis para lang makapaghiganti. Sinabi ni Erika na may bisita daw silang nagpunta doon. Kilala daw ito ni Rickert na isang gwapo na long hair in shining armor. Kaya binilisan ni Guts ang pagtakbo. Ipinakita si Griffith na kausap na ni Rickert na masayang nakita siyang muli. Nakarating si Guts at muli silang nagkita ni Griffith. Kaya kaagad na umatake si Guts na tataga sana pero pinigilan siya ni Rickert. Sinabi ni Rickert na kaibigan nila si Griffith pero sinabi ng bida na hindi alam ng bata ang totoo. Sinabi ni Griffith na walang ipinagbago si Guts dahil mas nauna ang paggalaw ng espada nito kaysa sa bunganga. Kaya mas nainis si Guts dahil pareho din ang boses ng bagong Griffith sa dating Griffith na kilala. Sinabi ni Griffith na nagpunta siya doon para kausapin si Guts dahil magulo noon sa tower. Gusto daw makita ang bida kung sakaling may mararamdaman pa rin siya dito dahil dati siyang nababakla kay Guts pero nawala ang pakiramdam niya. Dahil dito ay nagalit si Guts na siningil si Griffith sa pagkamatay ng maraming kasama nila sa Band of Hawks sabay atake ng malaking espada. Pero sinalo ng armas ni Zod ang espada ng nagulat na bida. Binati ni Zod si Guts at muli silang nagkasubukan ng lakas. Tapos naramdaman din ni Casca at Puck ang presensyang iyon ng kalaban. Itinulak ni Zod si Guts na napaatras saka din agad na inundayan ng armas ang sumangga na bida. Saka pa sila nagpalitan ng pagtaga gamit ang kanilang mga malalaking sandata. Sinabi ni Zod na unique daw si Guts na tao para magkaroon ng ganon na lakas. Sumagot si Guts na umalis si Zod sa harap niya dahil si Griffith ang pakay nito. Pero kailangan daw siyang talunin ni Guts. Kaya umatake ng taga si Guts na iniwasan ng kalaban. Tapos si Zod naman ang sunod-sunod na umatake ng pagtaga kaya ramdam ng bida ang lakas ng kalaban. Pero naitulak niya ito. Habang nagpapalitan sila ng pagtaga ng espada ay ramdam ni Guts ang lakas ni Zod. Pero dahil sa uhaw siyang makapaghiganti kay Griffith na hinahanap niya ng ilang taon ay nasa sabayan ni Guts ang malakas na halimaw. Nakita ito ni Rickert na napahanga dahil naging mas malakas na si Guts ngayon kumpara noon. Humampa si Guts ng taga. Naikinasira ng espada na ginamit ni Zod. Kaya pumulot ito ng isa pang espada na ginamit kaya napa-atras si Guts at siya naman ang dumpensa. Sasaksakin sana siya ni Zod ng pangalawang armas pero sinipa ni Guts ang isang espada doon at si Zod ang nasaksak sa tagiliran habang natamba si Guts. Tinanggal ni Zod ang espada sa katawan at napahanga kay Guts dahil nakasurvive ng maraming mga laban. Pero dahil nasira na ang armas nitong kinuha sa mga Kushan ay nagbago ang anyo ng mandarayang halimaw na naging malaking kalabaw. Humampa si Guts pero siya ang naitapon pabalik. Nasaktan niya si Zod na nasugat ang katawan pero naitapon ang bida dahil sa malaking sungay ng kalaban na bulalo. Nauntog siya sa isang bato tapos kaagad pa siyang nais masungay ni Zod at nasira ang malaking bato. Saka pa dumating sina Erika at Casca kaya nakita ni Casca si Griffith at nag-freeze ang babae. Lumabas si Zod na sumigaw kaya nagsitapon ng mga bato sa paligid at matatamaan na saan si Casca. Sinubukan ni Guts na lapitan si Casca para iligtas pero mabilis siyang naitapon pabalik. Dahil pinuntahan pala ni Griffith si Casca at iniligtas mula sa bato. Kaya naiiyak si Casca na makita si Griffith na gusto pang hawakan sa mukha. Pero umatras si Griffith at napalungod ang babae. Maglalaban pa sana sina Guts at Zod pero pinatigil na ni Griffith si Zod. Bago umalis si Griffith na nakasakay sa lumipad na Zod ay nagtanong si Guts kung saan ito pupunta. At kaagad na sumagot si Griffith na pupuntahan ang kaharian nito. Saka sinabi pa ni Griffith na tuloy lang siya sa kanyang pangarap at muling inimbitahan si Rickert na maging tauhan nito. At kaagad na lumipad palayo si Griffith. Pinatamaan ni Guts ng mga palaso si Griffith na umilag lang. Naiinis si Guts dahil binaliwala ni Griffith ang mga namatay na kasama. Pero sumagot si Griffith na ganun na siyang klase ng tao bago pa man siya maging rapist na Batman. Saka din sila lumipad palayo. Dahil walang nalalaman si Rickert ay nagdemand ito kay Guts na sabihin sa kanya ang nangyari kung bakit ganun ang galit ni Guts kay Griffith.
At nang matapos itong malaman ni Rickert ay hindi siya makapaniwala. Saka sinabi na sasama ito kay Guts para samahan ang bida sa responsibilidad. Pero ayaw ni Guts dahil hindi kilala ng husto ng bata si Griffith. Narinig ito ni Erica na nagtampo dahil iiwan siya kaya tumakbo palayo. Kaya sinundan siya kaagad ni Rickert. Nagtanong si Puck kung isasama nila si Casca sa misyon na paghihiganti. Kaya sinabi ng bida na hindi niya pwedeng iwan si Casca. Nakita ng Fairy na nasira ang tirahan nilang kuweba kaya wala na silang tirahan. At delikado na tumira silang pareho ni Casca na parehong may marka dahil magiging disaster iyon na parang yung nangyari sa tower. Kaya naalala ni Puck na pwede palang tumira si Casca sa paradise niyang tirahan. Ipinakita naman ng kaharian ng Midland na inatake ng mga sundalo ng Kushan at madali lang nilang napasok ang kanilang stronghold. Mga mahina kasi sila nung wala ang Band of Hawk. Pinugot pa gamit ng palakol ang isang extra para isama sa maraming ulo na naroon. Tigok ang ilang lalaki sa firing squad gamit ng palaso. Ang iba naman ay binuhusan ng langis at sinunog ng buhay. Natatakot ang mga babae dahil sa narinig na chismis na iniaalay daw ang mga babae sa mga Diyos-Diyosa nila. Kung naroon lang daw sana ang Band of Hawk ay hindi sila masasakop. Ngunit sinabi ng isang babae na naririnig nito ang bulong ng hangin na may magliligtas sa kanila na Hawk of Light. Kaya inakala nilang nabaliw ito dahil sa pagkasunog ng mga magulang. Kinakausap ng Kushan General si Silat at hindi ito naniniwala sa sinabi ni Silat na sumakay ng halimaw ang Hawk of Light sa lumipad palayo. Inapakan ng general ang mukha ni Silat dahil galing ito sa mas mahirap na pamilya. Pero tinulak siya ni Silat at tinutukan ng sibat sa mukha. Sa tabi nila ay ilang mga sundalo ang inatake ng mga macho na tao ni Silat at dahil sa lakas ng kanilang suntok at sipa, ay nawawasak na parang pakwan ng katawan ng mga kawal. Talo pa nila ang lakas ng suntok ni Yujiro Hanma dahil parang granada ang bawat suntok nila. Isa sa mga kawal ang pinatay naman ni Silat na naputol ang ulo. Kaya natakot ang general. Aalis na sana sina Silat ng mapamulagat dahil nakita ang dumating na si Griffith na nakakabayo. Nagpaalam naman na si Guts kina Erica at Rickert na sinabing mag-ingat sila. At sa isip ng bida ay gagawin ang lahat para protektahan si Casca. Habang kumakain at nagpapahinga sila sa harap ng apoy ay nagtanong si Guts kung anong klase ng lugar ang tahanan ni Puck. Kaya nagyabang ang Fairy na napakaganda nito at payapang lugar. Umalis lang daw siya dahil naburyong doon. Hindi daw inasahan ni Guts na aasa siya sa tulong ni Puck. Sinabi ni Puck na matulog na si Guts para may lakas at gigisingin ito kung may panganib. Kaya natulog naman si Guts at sa panaginip nito ay nakita ang isang halimaw na aso na sinasabing puntahan na nila si Griffith at turukan ng puso nito ng bakal na espada. At kung si Casca lang ang nagiging hadlang para doon ay patayin lang niya saka din kinagat ng aso ang leeg ng natutulog na babae. Dahil ang totoo ay ito naman talaga ang gustong gawin ni Guts. Nagalit si Guts na sumigaw na umalis na ito. Nagising si Guts na agad sinaksak ang isang incubus na nasa tabi at itinapon sa apoy. Saka pa pinatay ang dalawang lumapit sa ulo ni Casca. Nakita niyang lumubog na ang araw at maging si Puck ay inatake ng incubus dahil natulog pala ang loko. Samantala ay nasa isang shed sina Serpico at Fairness habang nagpapainit sa apoy. Nagugutom daw ang babae at nilalamig kaya sinabi ni Serpico na itigil na nila ang paghahanap kay Guts at bumalik ng Holy City. Pero sumagot ang babae na ayaw nang bumalik ng Holy City dahil baka ma-question siya ng mga pari at kailangan pa niyang magkwento ng pag-atake ng mga monsters. At ayaw din niyang umuwi ng mansion na tahanan dati. Naalala ni Serpico nang una silang magkita ni Fairness. Naging biktima si Serpico ng mga magnanakaw sa daan na binugbog siya at kinuha ang kanyang gamit. Mamamatay na sana siya doon pero dumating ang mayaman na Fairness at inapakan ang ulo ni Serpico. Pero iniligtas ito mula sa muntik pagkamatay sa lamig ng yelo. Sinabi ng spoiled brat na Fairness na dahil siya ang nagligtas ng buhay ni Serpico ay pag-aari na niya ito. Kaya naging laruan siya ng babae sa mansion nito. Sinabi ni Serpico ang lahat sa ina na may sakit. Kaya sumagot ang nanay na paraan iyon para makalapit si Serpico sa mga noble na tao. Parang social climber kumbaga. Maraming beses siyang sinaktan ni Fairness kaya palagi siyang nilulunasan ng ibang kasambahay ni Fairness. Naiintindihan ito ni Serpico dahil sa background ng babae na wala ang nanay at wala ang tatay dahil busy pareho sa kanilang mga buhay mayaman. Isang gabi na malakas ang ulan at kidlat ay takot na takot si Fairness na sinabi kay Serpico na patigilin ang kidlat pero hindi kaya ng lalaki. Nang may tumamang puno sa bintana ay napatakbo sa takot ang babae na agad sinundan ni Serpico. At nakita niyang nabaliw ang babae sa gitna ng ulan na pinagpapalo ang isang estatwa. Nang bumalik ang tatay ni Fairness ay masaya itong sinalubong ni Fairness. Pero sinabi ng ama na tumabi muna ito dahil busy siya sa mga kausap sa negosyo. Napansin ng tatay na marumi ang manika ni Fairness kaya itapon na ito ng babae dahil papalitan na lang niya ng iba. Kaya walang nagawa ang bata na sinunog ang manika nito. Pero ang totoo ay mahalaga ito kay Fairness dahil nag-iisa itong gamit na nakuha niya noong mamasyal sila na buong pamilya kasama ang ama at ina.
Kalaunan pa ay nakita ng ama ni Fairness ang pendant ni Sir Paco. At pagkakita nito ay ang larawan nila ng ina ni Sir Paco. Doon daw unang pagkakataon na nakilala ni Sir Paco ang may sperm sa kanya. Sinabi ng tatay nila na dahil may 3 ng nakapila na lalaki para sa kanyang kayamanan ay mas maigi na itago nila ang sekretong ito para sa kaligtasan nilang lahat. Nag-request si Sir Paco na bisitahin ng tatay ang nanay niya na pinayagan naman ng ama. Pero pangako lang ito tulad ng promise ng mga politiko. Nang lumaki na sila ay maraming mga pogi ang nais makipagsayaw kay Fairness. Pero si Sir Paco ang kinasayaw ng supladita na babae. Kaya nagtsismisan ng mga noble na lalaki dahil commoner lang daw si Sir Paco. Nainis si Fairness na narinig ang usapan ng mga ito kaya tinapunan niya ng gloves ang mukha ng lalaki na chismoso. Saka sinabing dapat nitong irespeto ang bisita ni Fairness at hinila si Sir Paco at sinabing magduel sila ng chismoso na lalaki. Naglaban nga sila sa labas at naging tabla ang kanilang laban. Kaya napahanga ang kinalaban niyang lalaki na magaling siya para sa isang commoner lang. Pero nang sila na lang ni Fairness ay pinagpapalo ng sadista na babae ang alalay nito dahil bakit daw hindi nito ginalingan ang pakikipaglaban at binugbog ang nobleman na mayabang. Sumagot si Sir Paco na hindi naman siya Superman. Kaya nainis ang sadista na kinagat ang kamay ng masuchista. Isang araw ay sinabi ng tatay nila na ipapasawa siya sa isang nobleman at mapupunta ng ibang tahanan. Kahit ayaw ni Fairness ay pilit siyang pumayag sa nais ng ama. Pero naghubad siya at sinubukan na akitin si Sir Paco na inayang umalis na lang sila doon. Pero hindi tumugon ang lalaki na binitawan pa ang kamay ng babae na napahiya at tumakbo palayo. Saka sinunog ng baliw na Fairness ang kanyang kwarto at pasayaw-sayaw pa ito. Bago pa siya mahulugan ng chandelier ay iniligtas siya ni Sir Paco. At dahil sa nangyari ay umatras ang mapapangasawa sana niyang tao at hindi na siya makontrol ng ama kaya pinadala para maging hunter ng mga inakala nilang heretics. Naging brutal ang babae at maraming mga sinunog na tao. Pero isang araw ay kasama sa mga susunugin na naroon ang ina ni Sir Paco na kanyang tinawag. Kaya napalingon ng mga pari na nagtanong kung nanay nga ba ito ni Sir Paco dahil magkakaproblema sila kung ganon. Pero kaagad na dinismiss ni Fairness ang narinig ng mga pari at sinabing iba ang narinig nila dahil walang holy knights ang may magulang na heretics. Nilapitan ni Sir Paco ang ina na kahit ulyanin na ay masayang makita siya. Subalit lumapit si Fairness na ipinahawak ang apoy kay Sir Paco na sinabing sunugin ng matanda at ipakita na siya lang ang kanyang master at wala ng iba. Na ginawa naman ng hindi makareact na Sir Paco na napatanong kung ano nga bang pinaglalaban ng mga Holy Knights. Saka din bumalik sa kasalukuyan kung saan tumila ang snow. Sa kinaroroonan ni Guts ay patuloy lang ang bida sa pagpatay sa mga multo na nais na naman silang makain. Isang daga ang hinabol ni Casca kaya muntik siyang lapitan ng mga multo. Pero inispada ng bida ang mga multo. Kaso ay siya ang muntik mapasok ng isang multo kaya nawala siya sa isip at sinakal si Casca na nawalan ng malay. Mabuti na lang at dumating na ang araw kaya nag-alisan ng mga multo. Nagising si Casca na natakot kay Guts pero hinila ito ng lalaki at nais pa siyang kagatin ni Casca na ayaw na siya. Kaya itinali na lang niya ito at ginawang parang kalabaw na hinihila habang naglalakad. Nais daw ni Guts na makarating sila agad sa pupuntahan ng mabilis para maprotektahan si Casca. Pero nang natulog sila ay nakatakas si Casca dahil sinunog nito ang tali. Kaya sinabi ni Puck na maghiwalay sila ni Guts para hanapin ang babae. Samantala sa isang bahagi kung saan nagpapahinga ang dalawang sundalo na tumakbo mula sa mga kusyon na sana daw ay may chick silang mapaglaruan, ay nagulat sila nang katabi na nila si Casca na kinakain ang baon nilang pagkain. Papatayin sana nila ang babae pero sinabi ng isa na dahil maganda naman ito ay paglaruan muna nila. Kaya agad nilang hinuberan ng babae at papasayahin na sana si Junjun. Pero sa isip ni Casca ay naalala ang nangyari noon sa impyerno. Kaya pagdating ni Guts ay nakita na lang nito na pinatay na ni Casca ang mga rapist na lalaki. Umatake si Casca sa kanya na agad niyang nadisarmahan. Pero naging berserk ang bida na hindi napigilan ng sarili na hinalikan ang babae. At binalak puwersahin si Casca. Mabuti na lang at natauhan pa rin si Guts na napa-atres. Samantala habang lumilipad si Puck na hinahanap si Casca ay nakita niya ang tumatakbo na Isidro na may pagkain ulit na longganisa. At masaya si Isidro na muling nakita si Puck. Tapos nakita pa sila ni Sir Paco. Kalaunan ay nakita ni Guts ang pagdating ni Puck kasama sina Isidro, Fairness at Sir Paco. Nagtanong si Guts kung anong dahilan at hinanap sila ng dalawang ex-Holy Knight. At lumuhad bigla si Fairness na sinabing gusto nitong maging alalay ni Guts sa kanyang paglalakbay. Samantala balik sa Midland ay ipinakita ang papogi na pagsakay ni Griffith sa kabayo na kinagulat ng mga naroon na hindi agad nakareact. Mabilis na nilapitan ni Griffith ang general at sinaksak sa mukha ang hindi na nakagalaw na general at tigok itong bumagsak. Nagutos ang kanyang right hand na patayin na ito kaya nagpalipad ng mga palaso ang mga archers. Pero ang lupa ang nataman. Muling inutusan ng right hand ang mga archers pero bigla silang kinarni ng nasa likod na pala nilang Zod kaya nagkalat ang dugo sa battlefield.
Maging ang mga knights ay pinagtataga din ni Zod at wasak ang ulo ng mga ito sa kada hampas ni Zod na para lang siyang pumuputok ng mga balon na nakatayo. Natatakot ang ilang kusyan pero sinabi ng commander na kailangan nilang patayin ang mga ito. Lalapitan sana nila si Griffith pero biglang naging litsyon ang ulo ng mga knights na natusok ng mahabang sibat. Kaya pila ang pagbagsak ng mga ito. Dumating ang isang knight na nagpakilalang siya si Locust na nagpunta doon dahil narinig ang paglabas ng Hawk of Light. Siya daw ang Moonlight Knight na tinanggap naman ni Griffith para magsilbi sa kanya. Habang hinahangaan ng mga babae si Griffith ay patuloy naman ang pagpatay ni Locust at Zod sa mga knight. Tinanggal ni Sonya ang pagkakatali para lapitan si Griffith. Samantalang sinabi ni Silat sa mga kasama na samantalahin nila ang pagkakataon para hulihin si Griffith. Umatake ang dalawang malaking tao kay Griffith ng kanilang pamatay na suntok pero may sumangga ng kanilang pag-atake. At nang lumingon sila ay naroon ang isang shadow na may maskara na nasummon din ng pagdating ni Griffith. Nakita nitong maganda daw ang mukha ni Griffith at nais itong kunin balang araw saka tumawa-tawa. Pero pagsisilbihan muna ang Hawk of Light saka agad na umatake sa mga kalbo na macho. Sinarahan ng mga Kushan Knights ang pinto para walang makatakas pero sinira ito ng armas ng isang dumating na Giant Warrior at wasak pa ang ulo ng isang Knight. May gamit itong kanyan sa kamay na kaagad pinaputok. Saka din inilabas ang mga talam na hinati ang mga Knights. Ang lalakas naman ng mga kalaban na ito. May dumating na messenger para sana may mensahe. Pero pagpasok niya ay nagulat siya dahil patay na ang mga Kushan soldiers na naroon habang nakatayo ang apat na mga bagong tauhan ni Griffith na ubod ng lakas. Isang kalapati ang nakakita ng lahat ng pangyayari na iyon at lumipad palayo. Sa kinaroroonan ni Guts ay patuloy sa pakikipag-usap si Fairness na gustong sumama kay Guts dahil gusto nitong malaman ang totoo. Gusto din niyang matuto kung paano makaligtas sa mga pag-atake ng halimaw na hindi kaya ng Holy Knights. Pero si Isidro ang unang tumatanggi na sinabing hindi daw katiwa-tiwala ang biglaang pagbabago ng desisyon ni Fairness na nakilala nila bilang mga hunters ng tulad nila. Inilabas ni Fairness ang espada na inakala ni Isidro na lalaban. Pero tinanggal pala nito ang mga nakatali na buhok bilang pagpapatunay na gustong maging loyal kay Guts. Kaya hindi may pinta ang mukha ni Isidro at ni Puck. Sinabi ni Guts na kakaiba ang style ng mga noble na parang ewan. Pero bahala daw ang babae sa kung anong gustong gawin nito dahil fair naman sila dahil marami nang pinatay si Guts na kasama ni Fairness. Pero sinabi ni Guts na ayaw nitong maging master ni Fairness at huwag din maging hadlang sa mga gagawin ng bida. Saka sinabing asahan ng babae na kung susundan siya ay hindi na siya makakatulog sa gabi. Sa isip ni Guts habang nagtitipon ng panggatong ay tinanggap niya ang mga dumating dahil kailangan niyang umasa sa iba sa panahon na iyon. Dahil natatakot siya sa sariling kasamaan para kay Casca. Ipinakita si Mule na nakikipaglaban sa mga Kushan kasama ng mga kasamang mandirigma. Nakapatay siya ng isa at sinabing ginagawa niya ito para sa sariling bayan. Pero nang matanggal ang helmet ng pinatay niya ay nakita niyang kasamahan nila itong Midland kaya nagtaka si Mule. Napatawa ang commander ng Kushan at inutusan ng mga kasama na pagpapanay na ang mga kalaban na kanilang ginawa. Kaya nakita ni Mule na parehong natigok ang mga kasama niya at mga peke na Kushan warriors na naroon na Midland din lang. Umatake ang cavalry ng Kushan para sa final sweep kina Mule. Pero biglang may mga malaking palaso na lumipad at tinamaan ang mga naputol na ulo ng Kushan cavalry. Kaya natigilan si Mule. Ipinakita ang isang kakaibang archer na maraming mga palaso ang pana na muling pinatamaan ng Kushan cavalry at pugot ulo na naman ang mga ito. Kaya naisip ni Mule na backup nila iyon. Nagutos ang Kushan commander na salubungin nila ang dumating na cavalry ng Midland. Pero naistorbo sila sa sumigaw na Zod sa kaliwa na pinagkakarne ang mga Kushan Knights gamit ng malaking armas. Nakita ng Kushan commander ang banner na White Hawk kaya natakot ito dahil narinig niya kung sino ang mga ito. Saka din pinagtutusok ng mga grupo ni Griffith ang mga kawawang Kushan cavalry. Habang nasa battlefield si Griffith ay nasa mataas na bundok naman si Sonya. Isang saykap pala ang babae at sinasabi kay Griffith kung saan nakatago ang boss ng mga kalaban at anong dapat nitong tahakin para makalapit. Nakita din ito ni Griffith na pinalipad ang kabayo nito patungo sa commander ng Kushan. At sa isang iglap ay pinutol ang ulo nito na bumagsak sa lupa. Kaya nanalo ang Midland na ikinamangha naman ni Mule. Kalaunan ay nagtatanong ang isip niya kung bakit masaya ang mga tao na naroon kahit na battlefield iyon. Tapos sinagot itong bigla ni Sonya na nababasa ang isip niya na dahil daw ito kay Griffith. Kaya mas nagtaka si Mule. Tapos na welcome pa daw siya ni Sonya sa bagong Band of Hawk. Nakita ni Mule na high moral ang mga nagsasanay na mga sundalo. Pero natigilan siyang bigla nang makita na may mga Kushan na kasama doon. Kaya nagtanong siya kay Sonya kung anong ganap. Sumagot bigla si Locust na nasa likod niya na sinabing ilan sa mga Kushan ang nagpalit ng panig at dahil nakaligtas sila sa frontline battle ng 3 beses ay pinayagan silang sumali sa Band of Hawk. Sinabi ni Mule na hindi daw ito katanggap-tanggap dahil sa pagpatay nila sa kanilang mga kababayan na Midlanders.
Pero sumagot si Lucas na bawal ang diskriminasyon sa grupo na iyon at kung sino ang mas magaling ay siya ang tataas ang rangko. Saka sinabing mga tao lang silang lahat kahit pa magkakaiba sila ng lahi. Saka din ito iniwan ng nag-iisip pa rin na Mule. Nagulat si Mule nang sabihin ni Sonya na ang kinausap niyang lalaki ay si Lucas, dahil kilala itong ang Moonlight Knight Warrior na walang master. Tinawag pa siya ni Sonya para puntahan ang isang lugar pero nag-shortcut sila sa isang madilim na gubat. Kaya ramdam ni Mule ang nakakatakot na presensya doon. Ngunit mas umurong ang itlog niya nang makita ang mga halimaw na natipon doon. Sinabi ni Sonya na ito ang Demon Army na kasama nilang lumaban kanina. Kumakain ang mga ito ng mga bangkay ng tao na kinatakot ni Mule pero sinabi ng babae na huwag matakot. Kaso ay pinulot ng isang halimaw si Sonya at sinabing gustong kainin ng babae. Maging si Mule ay pinulot ng isa pang pasiga na naroon. Natakot ang halimaw nang sabihin ni Sonya na magsusumbong kay Griffith. Tapos nasaktan ng halimaw at may samalo kay Sonya na ito si Grunbeld. Tinamaan din ng palaso ni Irvine nang pumulot kay Mule na monster kaya nakalaya din ang batang knight. Sinabi ni Grunbeld sa mga demon na papatayin kung sino man ang mananakit sa dalawang bisita ng kanilang master na Griffith. Narinig na ni Mule ang kwento tungkol kay Grunbeld na isang magiting na mandirigma na gamit lang ang 3,000 ay dinepensahan ng isang kaharian. Alam niyang namatay na ito pero naroon at kaharap niya. Sinabi ni Grunbeld kay Sonya na huwag pumunta doon ng walang bantay at kaagad siyang sabihan para sa seguridad nito. Nagpatuloy sa paglalakad sina Sonya at Mule at nagtanong ang lalaki kung sino ang mga iyon. Pero hindi rin sigurado ang babae. Lumabas sila sa gubat at nakita si Zod na parang bouncer ng club. Nakita din nila si Griffith na nasa ituktok ng isang burol na busy sa pag-meditate habang lumilipad sa paligid nito ang ilang mga multo ng mga namatay na mandirigma sa battlefield. Naroon sa malapit ang pamilya ng mga namatay na naghihintay. Nagtanong ang bata kung nasaan ang multo ng tatay niya. Kaya dumating ang isang multo na naging porma ng tao at nagpaalam sa mag-ina saka din umalis. Nang tapos na si Griffith ay agad na lumapit si Sonya sa lalaki na binati. Pinuri naman siya ni Griffith na parang mabait dahil sa ginawa nitong assist sa laban. Nagpakilala si Griffith sa lumapit na Mule bilang ang leader ng Band of Hawks saka lang napagtanto ni Mule na lumuhad at humingi ng patawad. Nagpakilala si Mule at saka din nagpasalamat dahil sa pagtulong sa kanila ni Griffith. Biglang naiiyak si Mule nang hindi niya alam kung bakit pero lumakas daw ang emosyon niya. Saka biglang inilabas ang espada at ini-offer kay Griffith saka sinabing gamitin siya ng kaharap. Sa isip ni Mule ay bagong kilala lang niya si Griffith pero hindi niya maipaliwanag kung bakit iniaalay na ang espada nito. Saka din siya tinanggap ni Griffith at feeling ni Mule ay destiny niya iyon. Sa kinaroroonan ni Guts ay sinasanay ng bida si Isidro kung paano makipaglaban gamit ang espadang kahoy. Pero walang alam ang bata. Samantalang yung pagluluto naman ang inaatupag ni Puck at Sir Paco. Pagsapit ng gabi ay nakikipaglaban sila sa mga halimaw na umaatake at ang trabaho lang ni Fairness ay bantayan ng apoy at si Casca para hindi tumakbo. Sinubukan ni Fairness na kumuha ng mushroom na hindi niya alam na lason kaya kawawa sina Isidro at Puck. Maging yung paglalaban niya ay naging butas-butas ang damit ni Isidro. Tapos pinagalitan pa siya ni Guts dahil pagbabantay lang ng apoy ang gagawin niya ay hindi pa niya alam gawin. Dahil dito ay napagtanto ni Fairness na wala pala siyang kaalam-alam gawin. Sa gubat ay isang daga ang nakita niya na huhulihin sana kaya iniwan si Casca. Pero paglingon niya ay wala na si Casca kahit nahanapin niya ito. Hanggang sumapit ang dilim na natatakot siya at hindi alam ang gagawin hanggang nakatulog. Ginising na lang siya ni na Isidro at Sir Paco na sinabing buong gabi nilang binantayan si Casca laban sa mga halimaw. Isang araw nang sinabi ni Fairness na naging problema siya kay Sir Paco ay nabitawan ng lalaki ang basket sa gulat na muling pinulot. Isang pastol ng mga hayop ang nagsabi kina Guts na lumalala ang kaguluhan sa paligid dahil sa mga kusyan at pagkakahati ng Midland. Tapos pinahabol pa nitong mayroong mga troll sa isang pass kaya mag-ingat sila. Habang sinusubukan ni Isidro na magsanay ng espada ay nahihirapan siya. May nakita siyang ibon kaya kumuha ng bato at parehong pinatamaan ng mga ito kaya may karne na silang pagkain. Sa pagdaan ng oras ay sinasanay pa rin ni Guts si Isidro na tumatagal sa sparring. Pero napalo pa rin ang ulo nito at patuloy sa reklamo dahil walang kaya. Sinabi ni Guts na mas maganda nang ipagpatuloy lang ni Isidro kung saan siya magaling dahil doon siya nakakasurvive. Sinabi ni Sir Paco kay Guts na gustong magpatulong na pumulot ng mga panggatong nang sila lang. At nang sila na lang ay tinapunan siya ni Guts ng stick at sinabing huwag na itong magdrama pa dahil alam ng bida na gusto siyang masolo para maglaban ulit sila. Pero sinabi ni Sir Paco na gusto lang kausapin si Guts. Aalis na sana si Guts nang tinapunan siya ni Sir Paco ng nut na nagseryoso at kamukha ng nakalaban niya dati. Sinabi ni Sir Paco na dahil kay Guts ay nagbabago si Fairness na master niya. At hanggang nais ni Fairness na sundan si Guts ay wala siyang intent na kill sa bida. Narinig ng mga lalaki ang pagsigaw ng mga babae. Kaya agad na tumakbo si Isidro at binato ang tumatangay sa dalawang babae kaya nabitawan ng mga babae.
Pero nagulat sila dahil isang troll ang naroon. Kaya naalala ni Isidro ang sinabi ng farmer. Dahil sa sitwasyon ay pumulot ng bato si Isidro at ihinanda ang espada. Tapos sa isang sulok ay mayroong isang witch at isang fairy na palaging nagmamatsyag sa mga nangyayari. Sa unang pagkakataon ay naging matapang si Isidro na lumaban ng totoong laban at umatake gamit ng espada pero tinabig lang siya. Sinangga niya ang pag-atake ng isang troll na napaatras saka nagtago sa isang puno na sinira ng kalaban. Kaya natamba si Isidro na papatayin sana ng troll. Pero may bumato dito ng berry kaya tumakbo ang troll. Ngunit napalibutan na pala sila ng mas maraming troll. Tinawag ng witch ang mga magkakasama at gumawa ng circle gump ng lubid at sinabing huwag silang aalis doon kahit anong mangyari. Naglabas ng gamit pang magic ang witch saka pa lumabas sa likod nito ang isa pang fairy na tulad ni Pop. Kaya nagbatian ang dalawa. Nagusal naman ang witch na kasabay ng pag-atake ng mga troll. Pero naitapon ng mga troll pabalik na kinamangha ng mga tao. Saka pa nagpalabas ng maliwanag na sinag ang witch na ikinatakot ng mga troll na nagpulasan. Sinabi ng witch na umalis na ang mga bida dahil napapaligiran ang lugar na iyon ng mga troll. Pero mayabang si Isidro na sinabing marami na silang laban na nalagpasan tapos napatid pa ito sa tali na natamba at napayakap sa witch. Saka pa kasi kinalikot ang dibdib ng witch na flat-chested kaya nagalit ang witch na ginamitan siya ng magic. Pagdating ni Sir Paco at Guts ay nakita sila ng witch na nasa gilid na kakaiba ang nabubuong atmosphere sa paligid ni Guts at Casca. Ginawa palang unggoy ng witch si Isidro kaya naging pangit ito tapos kinakantsawan pa ni Pop. Dahil sa ginawa ni Guts noon kay Casca ay natatakot na tuloy ang babae sa kanya. Tapos nakasunod pa rin ang sarili niyang demon. Sa daan ay nakita nila ang isang lalaki na nakahiga sa daan. Sinabi nitong may mga kasama siya sa daan noong inatake sila ng mga troll. Nagpakilala itong si Morgan na hindi pa pwedeng umuwi dahil may kailangan pa siyang gawin. Para sa kanya dati ay kwento lang ang mga trolls. Pero isang gabi ay inatake ng mga ito ang kanilang bayan kaya nagbago ang kanilang buhay. At ito rin ang dahilan kaya kailangan niyang puntahan ang malakas na nilalang na pagpapatulungan. Ito pala ang witch na isang legendary na naririnig nila sa kwento. Pagdaan nila sa isang puno ay mayroong punong kahoy na na-activate, kaya naramdaman din ito ng witch at alam na may dumating at ginising ang mga elemental beings. Nakarating nga sila sa tahanan ng witch na ikinamangha nilang lahat. Excited si Isidro na naglakad patungo sa bahay pero may naramdaman si Guts na kakaiba kaya tinawag nito si Isidro na bumalik. Patawa-tawa pa si Isidro at Puck nang makita ang isang estatwang malaki ang tiyan sa kasinipa ito. Pero bigla itong gumalaw at hinabol ang mayabang kasi na Isidro na tigok na sana kung hindi lang siya iniligtas ni Guts. Saka din kaagad na pinutol ni Guts ang mga kamay ng stone golem. Sinabi ng matanda na kakausapin muna nito ang bato pero sinabi ni Guts na umatras ang matanda para hindi masaktan. Nagulat sila nang makitang bumalik sa pagiging buo ang golem na nagkaroon ng kamay at paa. Saka pa sila dumami na papalapit sa iba pa. Isang golem ang lumapit kay Isidro na kanyang sinipa kaya nabasag pero muli itong nabuo na bumangon na nais siyang yakapin. Maging ang kalaban ni Guts ay maraming beses na niyang tinaga ng espada pero palagi na lang itong bumabangon na naging boksingero pa. Sinampal ni Fairness ang isang nabasag at may nakita si Casca na isang maliit na manika na tumitibok-tibok pa. Kaya sinabi ni Sir Paco ang natuklasan ni Casca sa mga kasama. Kaya nagpasalamat naman si Guts. At madali lang nitong sinira ang malaking golem at sinira ang manika sa loob nito. Dahil sinira ni Guts ang maraming mga golem ay nagtanong si Everella kay Shirka kung anong gagawin nila. Kaya pinatigil nila ang lahat ng mga golem na ipinagtaka ng mga bida. Sa kanya binuksan ng pinto at tinawag ang mga bida. Namukan sila ng mga tinulungan ng witch saka din sinabi ni Guts na dahil inimbitahan sila ay pumasok sila. Namangha si Isidro dahil sa mga nakita sa loob. Dahil maraming mga pinapakialaman si Isidro ay sinabi ni Shirka na huwag itong makialam sa mga gamit doon. Pero loko-loko si Isidro na inaasar ang witch dahil sa pag-transform sa kanya sa pagiging unggoy ng kalahating araw. Kaya sinabi ni Shirka na ginawa ito dahil hinawakan naman kasi niya ang flat chest nito. Nang aasar pa si Isidro pero binatukan na siya ni Guts kaya ito tumigil. Dinala ni Shirka ang mga bisita sa kanyang master na si Flora. Humingi ng patawad si Flora dahil sa nangyari sa mga bida. Kaya napatanong si Isidro dahil ang ini-expect nitong itsura ng witch ay yung pangit na mahaba ang ilong. Sinabi ni Morgan na naaalala pa rin ito noong tinulungan ni Flora ang nanay niya at nagtaka siya dahil hindi man lang tumanda si Flora. Kilala pala silang lahat ni Flora kaya nagtaka ang mga bida sa kanilang mga isip kung paano ito alam ni Flora. Sinabi ni Flora na hinihintay din niya sina Guts at Casca na tinawag niyang branded ones. Kaya nagtanong si Guts kung anong nalalaman ni Flora. Pero sinabi ni Flora na pag-usapan muna nila ang problema ni Morgan na inatake ng mga trolls ang bayan nila. Sinabi ni Flora na hindi normal ang paggalaw na iyon ng mga trolls dahil dapat ay nasa spirit world sila. At wala siyang magagawa para tulungan si Morgan dahil wala na siyang kapasidad para umalis ng kanyang tahanan.
at hinihintay na lang nito ang oras para mamatay. Akala ni Morgan kung wala ng pag-asa ang bayan nila pero sinabi ni Flora na pwede namang si Shirka ang pupunta doon bilang kapalit niya. Sinabi ni Shirka na hindi pa siya handa ngunit sinabi ni Flora na oras na para lumabas siya at i-apply ang mga natutunang magic. Nakiusap si Flora sa mga bida na samahan sana si Shirka sa gagawin na pagtulong sa bayan ni Morgan pero sinabi ni Guts na hindi pa nila kilala ang mga kausap. Pero sinabi ni Flora na kapalit nito ay bibigyan sila ng protection charm para maging ligtas sila sa paglalakbay. Hindi naniniwala si Isidro pero sinabihan siya ni Shirka na magdahan-dahan sa mga bagay na hindi pa naiintindihan. Sinabi ni Flora na hindi man ito matatanggal ng lubusan ng epekto ng marka sa katawan ni Guts pero makakatulong pa rin ito na hindi na siya makokontrol nito na mawala sa sarili. Kaya naisip ni Guts na magiging ligtas si Casca mula sa kanya mismo. Para kay Casca ay tinanggap ni Guts ang alok ni Flora. Saka din sinabing magpahinga na sila Guts doon dahil makakaya niyang bantayan silang ligtas sa loob ng isang gabi. Habang kumakain ay nagtanong si Guts kung paano nalaman ni Flora ang tungkol kina Guts at Casca. Kaya nagkwento itong may nakausap siya mula sa spirit world na sinabing may daraan sa kanilang tahanan na namarkahan. Hindi ito maintindihan ni Guts at Isidro kaya nagkwento si Flora tungkol sa spirit world. Ipinagpatuloy ito ni Shirka na tinuro ang tungkol sa mga spirit world at mortal realm at ang realm of ideas. Ipinaliwanag ni Shirka na mula sa spirit world ang mga fairy at trolls na nakakasalumuhan ng mga tao noon. Pero dahil sa mani-step na pagkakaunawa ng mga tao na mortal world lang ang pinaniniwalaan na nag-e-exist ay hindi na nila nakita at naramdaman ang mga ito. Dahil dito ay naunawaan na daw ni Puck kung bakit hindi siya nakikita noon ni Fairness sabay yakap sa mukha ng babae dahil nakikita na siya ngayon. Ipinaliwanag pa ni Flora ang spirit world kung saan nagmix-mix ang mga spirit creatures kasama ng mga namatay na tao at ng mga anghel at demon. Sinabi din niya ang tungkol sa langit at impyerno na mahirap puntahan dahil pwedeng hindi na makabalik pa ang papasok dito. Kalaunan habang naliligo sina Fairness at Casca ay nasa labas si Isidro na boy silip sa kaagad din na naghubad para sumabay maligo. Pero pinagpapalo siya ni Shirka na ibinitin. Ipinakita ni Guts ang bihilit kay Flora at nagtanong kung ano ito. Kaya nagulat ang witch nang makita ito. Sinabi niyang isa itong talisman na alam ng karamihang mages na ang gamit ay mapagkabit ang spiritual realm at mortal realm. Tukoy na ni Flora na balak ni Guts na puntahan ang mundo ng mga fairy para sa kaligtasan ni Casca. Nagtanong ang bida kung paano ito gamitin. Pero sinabi ni Flora na walang makaka-activate nito dahil ang bihilit mismo ang pumipili ng tao na makakagamit dito. At lagpas na ito sa kakayahan ng mga mortal na tao. Saka ibinalik kay Guts ang bihilit na nabigo sa nais na malaman. Pero kaagad na kinuha ito ni Puck na sinabing siya ang nagmamay-ari na noon. Nagtanong pa si Guts tungkol sa tinawag niyang God Hand na nakita noon sa impyerno. Subalit sinabi ni Flora na kahit sila ay misteryo pa rin ang mga nilalang na iyon. Basta ang alam lang nila ay dati na tao ang mga ito na muling nabuhay at nakatira sa pinakailalim na bahagi ng spirit world. Binalaan pa nitong walang mortal na tao ang makakarating doon na hindi mawawala ang buhay. Pagkatapos mag-usap ay umalis si Guts para maligo. Nang sina Shirka at Flora na lang ang natira ay sinabi ni Shirka na hindi magandang plano ang ginagawa nila. Lalo na at malakas ang kalaban nilang si Griffith na nakita niya. Tao ang itsura nito pero ang rapist na Batman ang spiritual na itsura ng Loco. Sumagot si Flora na ang panglimang anghel ng destruction ang siya rin na naglagay ng selyo kina Guts at Casca. Saka ipinaintindi nito na kahit tao lang si Guts ay lumalaban ito ng buong tapang. Kaya sila bilang mga mage ay gawin din ng papel na ibahagi ang nalalaman sa mga tao. Pagkatapos pa ay nilagyan na ni Shirka ng protection spell ang selyo ni Guts para hindi sila mahanap ng mga multo ng 1 o 2 araw. Saka din sila nagpahid ng ointment sa katawan para mas madali nilang maramdaman ang mga kakaibang nilalang. May inilabas na mga elemental weapons si Shirka at ibinigay ang isang magic cloak kay Sir Paco. Kaya nakita ni Sir Paco ang elemental beings na nasa hangin dahil sa magic item. Mga maliliit itong nilalang na siyang nagbabantay sa hangin sa pisikal na mundo. Kinausap ni Puff ang nakitang elemental na nakikipagkilala. Pero sinabi ng kasama na ninuno at kalahi nila ito. Kaya nagulat si Puck na sinabing hindi niya ito alam sa buong buhay niya. Nabigyan din siya ng bagong armas na magic sword na gawa sa pakpak ng agila. Dahil sa elementals ay makakagawa daw siya ng buhawi sa pagwasiwas lang nito. Ginawa nga ito ni Sir Paco at nahati ang mga kandila doon. Binigyan din si Isidro ng armas nito na agad niyang tinignan at nagtanong kung bakit dagger lang ito. Pero napahanga siya nang ilabas ito dahil nagliliwanag ito dahil sa mga maliliit na salamanders na fire elementals. Sinaksak ni Isidro ang mesa at nag-apoy nga ito kaya napahanga ang mga bida pero sinabi ni Shirka na huwag itong paglaruan ni Isidro. At mayroon pa itong ibinigay na lalagyan ng mga berry panglaban sa mga troll. Sinabi ni Shirka na ayaw sanang isama si Isidro dahil sa ugali nitong playful pero inutusan kasi siya ni Flora kaya wala siya magawa.
Kaya nainis si Isidro. Binigyan din ni Shirka sina Fairness at Casca ng kanilang astral shirt. Bibigyan pa sana niya si Guts ng malaking palakol pero hindi ito tinanggap ni Guts dahil mas sanay siya sa paggamit ng malaki nitong espada na gawa ni Godo. Saka sinabing umalis na sila sabay bukas ng pinto. At may nakita si Shirka sa kanya. Napansin ni Isidro na nawala ang mga sugat niya kahapon. Kaya ipinaliwanag ni Shirka na nasa pagitan kasi sila ng mortal at spiritual na mundo dahil sa kapangyarihan na ginagamit ni Flora sa lugar na iyon. Kaya yung reality sa mortal world ay madali lang mamanipula sa lugar na iyon. Nagtanong si Shirka kung pwede nilang iwan si Casca pero sinabi ni Guts na base sa experience niya ay mas nagkakaproblema sila nang iniwan nila si Casca. Saka din nagpaalam ang grupo kay Flora na sinabing good luck sa kanila. Pagpasok ni Flora ay kinausap nito ang sinabing kaibigan sa spirit world. At nang ipinakita ay ito lang pala si Skull Knight. Sa isang bayan ay binuksan ng ilang tao ang bahay ng mga hayop at nagulat sila dahil nakita ang farmer na kinakain ng isang troll. Sinubukan ng isang babae na tusukin ang troll pero siya ang inipit sa lupa na nilock at sinira ang damit. Tinusok ng isa pang lalaki ang ilong ng troll na nasaktan pero nakita nilang marami pa pala itong mga kasama sa loob. Pagbalik ni Morgan ay binati siya ng mga kasama na nagtaka kung paanong buhay pa siya. Sumagot si Morgan na sinabing inatake sila ng mga troll sa gubat pero niligtas siya ng mga bagong kakilala. Nagtanong si Morgan kung sino ang dalawang nasa kabaong. Kaya nagkwento ang mga naroon na ito yung nag-aalaga ng hayop at ang kapatid ng babae kanina na pinag-isahan ng mga troll dahil tinusok ang ilong ng kasama nila. Tapos tinangay pa nila yung babae. Saka din ipinakilala ni Morgan ang mga dumating na tutulong sa kanila na mga bida. Pero nang makita ng mga tao na bata lang ang witch ay nag-react sila at naging masama ang tingin nila kay Morgan. Tapos may pari pang lumabas na sinabing kaya daw hindi siya naniniwala sa mga kwento-kwento tulad ng witch at mga fairy. Peke na pari kapag ganyan na walang kaalam-alam sa spiritual world. Saka pa nito pinapaalis ang mga bida dahil wala silang tiwala sa kanila. Sinabi pa nitong ang mga witch ay nirepresenta ang mga demonyo at kung sa Holy City nagpakita ang bata na nakadamit ng witch ay siguradong susunugin na sila. Paalala, ang witch ay totoong ang nirepresenta ay Diablo kaya sila nang kukulam. Nagkataon lang na ang perception sa anime na ito ay mabuti ang mga witch at masama ang mga pari. Dahil sa pangbabash ng pari sa kanila ay hindi makapagsalita si Shirka. Sinabi ni Guts na pagod sila sa paglalakbay kasama ng mga bata at may sakit. At sinabing trabaho ng mga pari na pangalagaan ang mga tulad nila. Kaya napilitan ng pari na sabihin sa mga kasama na bigyan sila ng matutuluyan. Sa loob ng kwarto ay may ibinigay na buhok si Shirka sa mga kasama na kailangan nilang maitali sa katawan. Ang gamit daw nito ay para makapag-mind telepathy si Shirka sa mga kasama. At tulad ng dati ay hindi naniniwala si Isidro kaya ginawa ulit na unggoy ng witch panandalian. Saka sinabi ni Shirka na kailangan niya kasing may komandang mga kasama kapag kinakalaban na nila ang mga trolls. Ayaw makinig ni Isidro dahil bata lang si Shirka. Pero para kay Sir Paco at Guts ay ayos lang dahil si Shirka ang expert sa mga troll at may misyon nito. Kaya sinabi ni Pac kay Isidro na makinig. Pero biglang tumakbo si Isidro sa labas na naiinis dahil natalo kay Shirka. Nakita siya ni Morgan na nagsasanay ng armas at sinabing mahirap mag-isa doon dahil baka may umatake na troll. Sinabi ni Morgan na naroon siya para sana manghuli ng isda, pero walang isda kaya patatas na lang ang kakainin nila panghapunan. Gumawa sila ng apoy at nagkwento si Morgan na dati ay masaya ang village na iyon pero nakaraan na iyon. Inakala ni Morgan na tauhan ni Pac si Isidro, pero ma-pride nitong sinabi na hindi siya tauhan pero gusto lang matuto ng espada kay Guts. Nagtanong si Morgan kung idol ng bata si Guts pero kunwari na naman itong sinabi na ginagamit lang niya si Guts. Nagtanong din si Isidro kung nasaan ang pamilya ni Morgan. At sinabi ng matanda na namatay na sila sa bayan na iyon dahil sa famine. Nagkwento si Morgan na noong bata siyang katulad ni Isidro ay gusto niyang umalis ng bayan na iyon at maglayag sa dagat para maging pirata at makuha ang One Piece. Pero nang magkasakit ang kanyang ina ng malubha ay doon nagbago ang kanyang buhay. Kaya nagpunta siya ng gubat sa pagbabaka sakaling makita ang witch at nakarating siya sa bahay nito. Hindi man niya gaanong maalala ang nangyari pero bumalik siya na dala ang gamot ng ina. Dahil naging matanda ang nanay niya ay hindi na niya nagawa ang pangarap na maglayag. Pinatigil siya ni Isidro dahil ayaw ang kwento ng buhay ng matanda. Pinapatay daw nito ang kanyang pangarap kaya tumakbo ito palayo. Naroon lang pala sa gilid si Guts na sinabihan ng matanda na hindi may tatagong idol ni Isidro. Naghanda si Shirka sa pag-atake ng mga troll at binalak na lagyan ng protection spell ang isang simbahan dahil posibleng doon magtatago ang mga tao. Pero may mga batang dumating na pinagbabato siya ng bato. Nang dumating si Guts ay saka din tumakbo ang mga bata palayo. Sinabi ni Guts na kausapin nila ang pari. Pero sinabi ni Shirka na mali ang pagkakalagay ng mga bagay sa mortal world. Naging idol daw ng mga tao ang simbahan dahil sa mga knights na pumapatay para sa Diyos.
Nagkwento si Shirka tungkol kay Flora na nagsilbi ng mabuti sa mga tao at maraming nilunasan. Pero dahil sa pagma-mindset ng mga relihiyoso na masama siya ay ninais siyang patayin ng mga tao kaya sila napilitang manirahan sa gubat. Dahil dito ay galit si Shirka sa mga tao. Kaya sinabi ni Guts na kung ayaw ni Shirka na iligtas ang mga tao doon ay pabayaan na lang dahil mahina siya kung ginagawa ito ng hindi naman gusto. Sa isip ng witch ay nainis sa sagot ni Guts dahil ayaw sana niyang dalhin ito pero ginawa lang dahil kay Flora. Habang inilalagay naman ni Fairness ang transmission hair kay Casca ay inisip ni Sir Paco na nagbago ang master niya dahil sa mga kasama. At hindi niya ito nagawa sa matagal na panahon na nagkasama sila. Saka ito lumabas na balak sanang masubukan ang armas. Biglang naramdaman ni Guts at ng witch ang pagdating ng mga trolls kaya agad sinabi ni Shirka sa mga kasama na magpunta sila ng simbahan. Ipinakita nga ang pagdating ng maraming mga trolls na parang mga tumatakbo na baka mula sa gubat. Nakita ito ng mga watchmen at agad nilang pinatunog ang pakokep. Habang tumatakbo sina Sir Paco ay nakita nila ang ilang tao na naabutan ng dalawang troll kaya agad winasiwas ni Sir Paco ang balahibo ng agila pero walang nangyari. Kaya nag-concentrate siya at nakita ang mga wind elements saka din kaagad na nakagawa ng buhawi na dinaanan ng dalawang troll na nahati ang mga mukha at tigok. May isang troll sa tuktok na nagbato ng armas pero sinangga ng mga wind elementals. Saka din niya ito muling hinati at natigok. Kaya nasabi ng mga tao na totoong magic ang gamit ng mga bida. Nainis si Isidro na gusto din magpabida at agad nilapitan ng inakalang nag-iisang troll para saksakin ng armas. Pero napatakbo siya pabalik dahil marami pala ang mga troll na hinabol sila. Tinapunan niya ang mga ito ng berry at natigilan sila panandalian pero muling humabol. Muling ginamit ni Sir Paco ang armas at dalawang troll ang tigok ulit. Pero tumakbo na sila habang humabol ang mga troll na kinain pa ang isa nilang kasamang namatay. Kaya mas natakot si Isidro. Nadapa si Casca na agad binalikan ni Fairness at ihinarang ang katawan pero dahil sa suot na magic clothing ay may shield sila. Saka din sinabayan ni Sir Paco na hawiin ang mga troll gamit ng wind attack. Pero nagtaka ulit si Sir Paco dahil sa unang pagkakataon ay nagawa ni Fairness na isangga ang sarili para sa ibang tao. Napaligiran na sila ng mga trolls tapos nakita sila ng mga tao at ng pari. Sa isip ng pari ay sinabi nitong hindi kasi sila nakinig sa kanya kaya mamamatay na ang mga bida. Lumabas si Guts at sinabi ng pari na wala siyang magagawa doon. Pero agad na hinati ni Guts ang dalawang troll na natigok sa lupa. Kaya nakita ito ng mga tao. May dumating pang tatlo na sabay ding nahati. At may dalawa pang humabol. Kaya tigok ang malalaking mga troll sa lupa na dinaanan ng mga kasama ni Guts. Kaya napahanga ang mga tao sa ginawa ni Guts. Nasa ituktok din ng simbahan si Shirka na nakita ang ginawa ni Guts at ng kakaibang nakabalot sa espada ni Guts. Nagsalita si Shirka na sinabi sa mga tao na gagawa siya ng proteksyon gamit ang magic at kailangan lang ng mga tao na pumasok na sa simbahan. Nagalit ang pari na inutusan ng elder nito tapos nagchismis ang isa na nakita si Sir Paco na gumamit ng magic. Sinubukan naman ni Isidro na patakbuhin ang tatlong troll gamit ng berries nito na sinabi ni Pac na baby steps. Pinuntahan ng pari ang nag-uusal ng Shirka at pinapaalis sa tuktok ng simbahan. Sinampal nito ang fairy pero sinabi ni Fairness sa likod na ang pari ang tumigil. Pero matigas ang ulo ng pari para sa relihiyon. Kaya naalala ni Fairness noong siya ang ganon. Sinubukang hilahin ni Fairness ang pari na matigas ang ulo nang maistorbo sila sa maraming mga troll na pinaligiran na pala sila. Maging sa loob ng simbahan kaya natakot ang mga tao na pumasok sa simbahan. Narinig ng mga bida ang sigaw ni Fairness kaya agad inutusan ni Guts si Sir Paco na bantayan ang mga babae. Kaya pumasok naman agad sina Sir Paco at Isidro at sa loob ay tinalo ng mga tao at sa isang iglap ay pinatay ang mga trolls gamit ng mahiwagang balahibo ng agila. Kaya nakita ito ng mga tao na napahanga sa mga first time na bagay na nakita. Naiinggit ulit si Isidro na kinausap ang armas pero sumabog ito at nasaktan siya. Sa tuktok ng simbahan ay balak ng mga troll na saktan si Casca pero nakashield ito dahil sa damit niya. Lumapit si Fairness na sinugat ang kamay ng isang troll sa kaniyakap si Casca. Sa baba naman ay isa pang troll ang sinunog ni Isidro gamit ng fire magic. Pero naubusan na siya ng long range kaya binunot niya ang espada para gamitin ang natutunan na teknik. Umikot siya para saktan ng troll na umatake pero na-outbalance siya sa bigat ng espada. Tigok na sana siya pero iniligtas siya ni Morgan at ito ang nataman ng armas ng kalaban. Dahil sa nakita ay isang tao ang umatake at tinusok ang isang troll. Saka tinawag ang mga kasama at umatake din ang mga ito. Sa taas ay patuloy ang pagtawag ni Shirka ng mga spirit power para protektahan sila. Tinawag niya ang 4 na elemental beings kaya nag-ilaw ang buong paligid na ipinagtaka ng mga tao at bigla na lang ikinamatay ng mga troll. At maging ang sugat ni Morgan ay naghihilom din. Kaya napatanong si Isidro kung ito ang kakayahan ni Shirka. Nakita ng pari ang nangyayari sa paligid at ang pagkakabuo ng shield pero hindi pa rin ito naniniwala at sinabing black magic ito.
Kaya ipinaliwanag ni Shirka na tinawag niya ang mga spirit beings mula sa spirit world at sila ang pumoprotekta sa kanila. Sila din daw ang 4 na anghel na nakalagay sa binabasa ng mga pari na scripture pero hindi nila naiintindihan dahil sa manistak na pagkakaintindi. Ipinaliwanag ni Shirka na ang pag-condemn sa ibang tao dahil sa paniniwalang iba sila ay kabobohan. At sinabing ang pangalan ng Diyos ay kanya lamang at hindi ang mga tao ang magsasabi kung ano ito. Nagtanong si Fairness kung bakit walang kapangyarihan ang kanilang mga scriptures na magtawag ng ganon na spirit beings. Kaya sinabi ni Shirka na ang power kasi ng kanilang binabasa ay magmamanifest lang kung may pananampalataya sila mula sa puso at hindi lang sa nakikita ng kanilang mga mata at nararamdaman ng kanilang 5 senses. Dahil dito ay nasabi ni Guts sa isip na kahanga-hanga ang kakayahan ni Shirka. Pero nagulat sila sa pagkasira ng mga bahay-bahay dahil may dumating na napakalaking ogre na kinabahala ng mga tao. Takot na takot ang mga tao dahil sa pagdating ng isang ogre na sinubukang hawakan at sirain ang barrier na ginawa ni Shirka. Chill lang si Shirka. Pero nang makitang pumulot ng troso ang ogre at ibinato sa simbahan ay naguluhan ang lahat dahil hindi sila ligtas kapag magpatuloy ito. Umulan ng malakas at tumayo naman ang isang hayop na kamukha ni Jar Jar Binks saka naglakad palapit sa mga tao. Sinabi ni Shirka kailangan niya ng oras para makagawa ng spell panglaban sa ogre kaya lumabas si Guts na kinagulat ng mga tao. Sinabi ng mga ito na matitigok ang bida sa gagawin. Pero sinabi ni Puck na sanay na si Guts sa ganun. Agad tinapunan ni Guts ng granada ang ogre na umatake saka din pinutol ang kamay nito at hiniwa ang paa. Pero nakatapon ulit ng kahoy ang malaking halimaw. Kaya hindi makapaniwala ang mga tao dahil kinakalaban ni Guts ang higanti. Maging si Sir Paco ay hindi inasahan na ganun kalakas si Guts. Sa isip ni Shirka ay ginawa ito ni Guts gamit lang ng lakas at walang magic. Sinubukang kainin ng mga troll ang kamay ng ogre pero pinulot ulit ito ng ogre at ibinalik sa sarili. Binalak ni Guts na umatake habang nagre-recover ang ogre nang sinanggan niya ang tubig na pag-atake ng isang kelpie. Nagtaka si Shirka dahil sa pagdating ng dagdag kalaban kaya agad niyang sinabihan si Guts na delikado ang kalaban na ito kapag umuulan. Tapos pinatamaan pa ng kelpie ang 3 tambay na troll sa mukha na knockout. Sinabi ni Shirka na walang paki ang kelpie basta magawa ang gusto. Sinabi ni Sir Paco na lalabas din siya para mabigyan ng oras si Shirka. Pinakiusapan niya si Fairness na bantayan si Casca. Saka din agad na tumalon mula sa itaas ng simbahan gamit ng elemental cape kaya nagulat si Shirka dahil madaling na master ni Sir Paco ang mga wind elementals. Sa isip ni Sir Paco ay tingin na daw niya na tapos na ang panahon ng pananatili nito sa tabi ni Fairness. Naglakad siya patungo sa tabi ni Guts para samahan ito sa laban. Tapos walang ano-ano na siya naman ang inatake ng kelpie pero niligtas siya ng wind elemental. Umatake naman siya na kinasaktan ng frog horse kaya sinabi niya kay Guts na ito ang lalabanan niya. Samantalang si Guts naman ang humarap sa malaking ogre na pumulot ng isang waiting shed at itinapon kay Guts. Ngunit nakatayo pa rin ang bida at isang hampas lang niya ng espada sa leeg ng ogre ay bumagsak ito. Kaya alisto ang mga troll na kakainin sana ito ngunit isa sa mga ito ang itinapon ng ogre sa simbahan na nasunog. Hindi rin makapaniwala ang pari sa nakikitang kababalaghan. Nag-concentrate si Shirka at hinanap ang nakatagong spirit shrine sa lugar na kinatayuan ng simbahan at nakita ito. Muling umatake ang frog horse ng tubig kay Sir Paco na nataman at natamba na binalak kainin ng halimaw. Pero pinutol niya ang dila ni Jar Jar Binks sabay atake ng wind slash na sinangga ulit ng kelpie. Napagtanto ni Sir Paco na wala siyang laban sa mas mabigat na pagtapon ng frog horse ng water element nito. Lalo na at first timer lang siya sa paggamit ng magic. Sa kapaggamit lang ang mata ay biglang tumaas ang tubig sa mga paa ni Sir Paco at binalot ang buong katawan niya kaya hindi siya makahinga na napaluhod. Pero mabuti na lang at muli siyang iniligtas ng suot niyang may taglay na wind elementals na tinanggal ang tubig. Dahil dito ay naintindihan ni Sir Paco ang power na kakayahan ng wind elements na kasama niya. Gamit ang pakpak ng agila ay umatake si Sir Paco at pinalutang sa ere ang kaharap na frog horse. Sa kanya ito nilapitan at binalak matusok ng espada ang leeg ng frog horse. Pero nag-counter ang halimaw at tinulak siya ng tubig palayo at nasaktan pa ang lalaki. Kaya napasigaw si Fairness na napansin ni Guts. Tutulong sana si Guts na lalapitan si Sir Paco pero pinigilan siya ng ogre na nagtapon ng kahoy. Umatake ulit ang frog horse ng tubig pero bigla itong natigil, saka nakita ni Sir Paco ang paglayo ng tubig sa frog horse. Saka pa biglang nabalot ng tubig ang mga trolls na tambay sa tabi na kinagulat ni na Sir Paco at Guts. Kaya nagtanong ang pari kung anong nangyayari. Saka pa nila nakita si Shirka na nakipag-isa na sa water spirit na may pakpak. Ipinaliwanag ni Evarella na dahil sa pagsisid ni Shirka sa mundo ng mga spirito ay nagsasalita na ang water spirit sa kanyang pisikal na katawan at sinabi nitong lilinisin ang lugar na iyon laban sa mga halimaw. Kaya naramdaman ng mga tao ang pagyanig ng paligid dahil tinitipon ng water spirit ang mga tubig na gumawa ng baha. Nakita nila ang pagkalunod ng mga trolls dulot ng rag-asa ng tubig. Saka pa sumasayaw-sayaw ang wala sa sarili na Shirka.
Maging ang malaking ogre ay hindi rin nakaligtas sa agos ng tubig na kinagulat ni Guts dahil sa kayang gawin ng magic. Hanggang lahat ng mga trolls na kalat ay tinangay ng tubig. Lumusong si Guts sa agos ng tubig dahil pinuntahan ng nagpupumilit makaligtas na ogre at tinapyasan ng malaki nitong ulo kaya natangay ang ogre sa wakas. Kasunod nito na pinugot din ni Sir Paco yung maingay sa Star Wars at nanalo din siya. Tinatawag ng mga tao si Isidro na pumasok na pero sa isip niya ay napapahanga sa lakas ng mga kasama. Hindi daw makapaniwala ang mga tao na natalo na ang lahat ng mga halimaw at nagpasalamat sila sa witch. Maging ang pari ay napanganga sa kagagawan ng witch. Sinabi ni Evarella kay Shirka na dapat na nilang itigil ang pag-agos ng malakas na tubig. Pero nang tignan nito ang witch ay wala ito sa sarili dahil malalim ang pagkakapunta ng kaluluwa ni Shirka sa spirit world. Sinubukan siyang gisingin ni Fairness pero sinabi ng fairy na delikado dahil baka maiwan si Shirka sa spirit world. Nasa spirit realm nga si Shirka na parang nakahay dahil nagpapatangay sa drugs nito. Sinabi ni Evarella na gamit ang pagpalo sa stick na gamit ni Shirka ay makakabalik ito sa sarili. Sa spirit realm ay ramdam ni Shirka ang galit ng water spirit pero nang marinig ang huni ng tunog ng pampalo ay bigla siyang natauhan. Naalala niya ang turo ni Flora na huwag magpatangay at hayaan na mawala siya sa spirit realm at makontrol ng spirit beings. Kaya nagmulat naman ng mata si Shirka na inakala nilang ayos na. Pero dahil late siyang bumalik ay natabig ng malaking bato ang simbahan na kina-outbalance ni Casca at nahulog silang pareho ni Fairness na tinalon ito. Nakita ito ni Guts na sinubukang hawakan ng kamay ni Fairness pero hindi sila nagkaabutan. Nakita ni Shirka na hindi pa nakabalik sa katawan ang paggalaw ng sarili na mas pinalakas ang pagrag-asa ng tubig na tinangay ang dalawang babae. At walang nagawa sina Sir Paco at Guts kundi sumigaw na lang. Kalaunan pa ay natanggal na ang malakas na agos ng tubig na ikinasaya ng mga tao na naroon dahil ligtas na sila. Samantalang nagpatuloy sa paghahanap ang mga bida sa dalawang babae na mga kasama. Nasugatan si Sir Paco na nanghina kaya sinabi ng mga kasama na chill lang siya dahil patuloy na hinahanap ni Shirka ang mga babae. Sa isip ni Shirka ay dapat ginalingan pa daw niya. Tama, pero nasa huli ang pagsisisi. Sinabi ni Guts sa kanya na magaling ang ginawa niya dahil nailigtas ang mga tao doon. At siya lang ang pag-asa nila para mahanap sina Fairness at Casca. Naramdaman ni Shirka na ayos lang sina Casca at Fairness pero nang ipakita ang mga ito ay buhat-buhat na sila ng mga trolls. Pagkatapos pa ng magtanong ang mga tao kung anong ginawa ni Shirka ay sinabi niyang nagpatulong siya sa mga anghel na tulad ng binabasa ng mga tao sa kanilang scriptures. May ilang pang itinuro si Shirka sa mga tao tungkol sa spirits at sinabing alam na ng pari ang gagawin dito. Kinausap naman ni Morgan si Isidro na nagmumukmak sa isang gilid dahil feeling niya ay wala siyang silbi kumpara sa mga nagawa ng mga kasama. Pero sinabi ni Morgan na bata lang siya. Sa kamay inilabas na espada ng isang manlalayag na bigay ng tatay niya. Kinuha naman ito ni Isidro na sinabing matutupad din ang pangarap niya na hindi tulad ni Morgan. Samantala ay nasa tabi si Sir Paco na hindi pa rin gaanong nalunasan ang sugat sa katawan. Sinabi ni Shirka na epektibo pa rin ang spell na ginawa niya sa simbahan kaya isang gabi lang ay maghihilom din si Sir Paco. Sinabi ni Sir Paco na iwan na siya dahil ayos lang siya at hanapin na ang mga babae. Kaya agad tumalikod si Guts na sinundan ng mga kasama para hanapin sina Casca. Habang naglalakad ay sinabi ni Shirka na sinusundan niya ang bakas ng mga trolls. Hindi niya makausap ang mga babae dahil feeling niya ay walang malay ang mga ito. Natigil sila nang may makitang naglalakad na mukha. Pinakiramdaman ito ni Shirka at sinabing nasa astral realm sila na intersection ng spirit world at mortal realm tapos sa kinaroroonan pa ng mga pangit na nilalang. Kaya napalibutan sila ng mga kakaibang nilalang. Sinubukan pang makontak ni Shirka ang dalawang babae gamit ang telepathy. Nagising naman si Fairness na agad ginising si Casca. Sa kanila narinig ang boses ni Shirka na kinamusta sila. Sinabi ni Fairness na ayos lang sila pero nagulat ito nang makakita ng uod na may malaking mata. Kaya naramdaman ni Shirka na nagulat ito. Sinabi ni Shirka sa mga babae na ligtas sila basta huwag tatanggalin ang magic na damit. Tapos nang lumapit ang pangit ay sinaktan niya ito gamit ng magic knife kaya tumakbo. Saka din sila kumalma at sinabi kay Shirka na ayos lang sila. May narinig silang sigaw ng babae at nang lumingon sila ay nakita ang mga rapist na troll na inaabuso ang mga kawawang tao. Kaya agad sinabi ni Shirka sa kanila na tumahimik lang para hindi makita ng mga manyak. Yumite kudasai! O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax, isang babae ang nagmakaawa na lumapit sa kanila at humingi ng tulong. Pero sumakit bigla ang tiyan nito sa kanawasak at lumabas ang mga pangit na baby ng troll. Kaya napasigaw si Fairness sa takot. Naramdaman ito kaagad ni Shirka at sinabi sa mga kasama na bilisan nila ang pagpunta sa mga kasama. May mga troll sa ilalim ng daan pero gumamit ng magic si Shirka para hindi sila maramdaman at madali lang silang nakadaan. Sinabi ni Shirka na ang skill na iyon ay basic lang sa kanilang mga mage. Nasabi ni Puck na dapat ito ang pag-aralan ni Isidro. Dahil sa mga nakikitang nakakatakot ay hindi makapag-isip mabuti si Fairness at naalala na gusto lang naman lumaki pero hindi sa punto na nararanasan na niya ngayon.
Pinigilan niya ang pag-alis sana ni Casca at sinabing magtago lang sa likod niya. Sinugat niya ang unang troll habang iniisip na mahina man siya pero mas mahina si Casca na ibinigay sa kanya para bantayan niya. Subalit na disarmahan siya ng troll at wala na siyang depensa. Akala niya kung tapos na sila pero biglang natigok ang troll sa harap niya dahil ginamitan ito ni Guts ng crossbow. Saka din lang pinagpapana ni Guts ang mga manyak na troll. Nagpasalamat si Fairness na nakarating doon sina Guts at ng iba pa sabay hanap kay Sir Paco. Sinabi ni Guts hindi nakasama si Sir Paco dahil sa sugat nito pero ayos lang siya at hindi mamamatay. Sinabi naman ng witch sa mga tao na nakidnap na ililigtas sila paalis doon at hindi makapaniwala ang mga ito. Mayroon pang mga bata na naroon na iniligtas din nila. Samantalang maraming mga troll ang nagtipon para sa pag-atake na mas marami pa kumpara sa umatake sa bayan. Sinabi ni Guts na siya ang bahala sa pakikipaglaban sa mga troll saka sinabi sa mga kasama na umalis na sila kasama ng mga tao. Sumagot si Shirka na kailangan ni Guts ng magic weapons pero bahala na daw ang bida. Saka inutusan nito si Fairness na bantayan si Casca. Saka din pinuri ang pagbabantay ni Fairness kay Casca kaya naiiyak ito. Agad na naglakad palayo ang mga babae paalis. Binigyan naman ni Guts si Isidro ng mga granada at sinabi kung paano ito gamitin. Bantayan daw nito ang mga babae sa paglabas nila doon. Sinabi pa ng bida na alam nitong maasahan niya ang bata. Kaya muling nabuhay ang moral ni Isidro na umalis na din. Kaagad na pinagpapana ni Guts ang mga trolls na parang langgam sa dami gamit ng bogan. Sinabi ni Guts na dahil parang mga ipis sa dami ang mga lumalabas na mga trolls ay wala daw siyang choice kundi papatay ulit ng mahigit 100 na rapist. Pero hindi na tao kundi ay mga manyak na halimaw. Samantala sa daan ay may nakasalubong na troll ang mga babae na agad binato ni Isidro ng bomba kaya pinuri siya ni Fairness. Nasaktan ng paa ni Casca na napaluhod at sinamantala ito ng isang monster na lalapit sana pero sinaksak ni Fairness sa mata. Kaya nagkaka-confident naman si Fairness. Balik kay Guts ay parang tunog ng kanya ng kada pag-slice niya ng mga maraming trolls. Wasak ang mga ito na hindi makaporma. Sinabi ni Shirka na napaligiran sila ng mga trolls at hindi daw sila pwedeng makapagtago gamit ng magic kaya inutusan nito si Isidro na dumpensa sa likod. Nag-iisip si Shirka ng gagawin na spell nang maramdaman ang mabilis na pagdaan ng isang nakakabayo saka ipinakitang tigok lahat ng mga trolls sa harap nila. Samantala sa kinaroonan naman ni Guts ay nakapag-berserk na siya at ipinakita din na tigok na ang sangkatutak ng mga troll. Kaya 100 troll slayer na siya. Walang laban si Goblin Slayer dito. Naramdaman ni Guts ang pagsakit ng seal sa leeg. Saka din nakita ang pagdalaw ng pulang likido sa harap. Nakalabas na ng astral realm ang mga villagers kasama ni Shirka at ng mga kasama. Pero maging si Casca ay naramdaman ng pagsakit ng seal nito. Naramdaman din ito ni Shirka na napatili dahil sa hindi inasahang pagbabago ng paligid. Sinubukan niyang kausapin si Guts pero hindi niya maabot. Nakita ni Guts ang paglabas ng fallen angel na si Slan. Kaya kaagad siyang tumalon para sana mataga ito ng espada pero may pakpak ito kaya sa tubig nahulog ang bida. Saka pa siya hinila ni Slan at niyakap sabay sabi na namiss ito. Ramdam daw kasi nito ang galit ni Guts sa lahat ng mga pinagdaanan nitong mga laban at mga gabi na hindi siya mapakali. Saka pa kinalabit ang leeg ng bida at pinalabas ang galit ni Guts. Ramdam ni Shirka ang pagka-disconnect kay Guts saka din nang hina sina Everella at Pop na parang natatae. Sinabi ni Shirka na gagawa na siya ng spell para isara ang teritoryo ng mga troll na iyon. Sinabi niyang paniwalaan nilang makakalabas si Guts bago pa niya matapos ang spell at may lock ang lugar na iyon. Dahil sa galit na nararamdaman ni Guts ay madali lang siyang minamanipula ng demonita na ibinitin at sinabing gawin sa kanya ang hilig gawin ng mga manyak. Pero bago pa may mangyari ay may nagtapon ng blade na kinabagot ng tali sa isang braso ni Guts. Dumating si Skull Knight na tinawag si Slan na reyna ng mga pokpok. Nagtanong ang skeleton warrior kung bakit mag-isa nito at sumagot ang babae na sinadya niyang dumating para makita si Guts. Inilabas ni Skull Knight ang armas. Pero agad namang pinalabas ni Slan ang mga ogre nitong alaga sa harap ng Skull Warrior. Habang nag-uusal si Shirka ay sinabi ni Isidro sa mga kasama na huwag lumabas ng ginawa nilang circle para ligtas sila. Subalit nag-alala si Fairness nang makitang armas ng tao ang hawak ng mga troll dahil pwede silang masaktan. Kaya hindi na nagdalawang isip si Isidro na magpunta sa harapan ni Shirka. Samantalang busy naman si Shirka na sumisisid sa spirit realm at feeling nitong mabigat ang paligid. Saka nakarating din sa hinahanap niyang spirit na may teritoryo doon. Sa kabilang banda ay walang hirap na pinaghahati-hati pa rin ni Skull Knight ang mga malalaking ogre kahit marami sila. Pero dahil nasa teritoryo sila ng darkness ay muling napalibutan si Skull Knight ng mga ogre at trolls. Saka pa siya inaasar ni Slan na sinabing hindi mauubos doon ang kanyang kalaban. Pero sinabi ni Skull Knight na oras na. At biglang tinutok at ipinaputok ni Guts ang secret weapon nitong baril kay Slan na hindi nakailag. Samantala kina Isidro ay nagpaputok siya ng bomba pero isa na lang ang natira. Dumating ang isang malaking troll na may crossbow na pinulot ang mas maliit na troll para gawing human shield. Parang ISIS lang. Kinalkula ni Isidro ang pag-asa niya habang busy pa rin si Shirka sa ginagawa.
Saka naalala ang pagligtas sa kanya noon ni Morgan. Nagdesisyon si Isidro at sinabayan nito ng pagtapon ng granada ang balak pagpana sa kanila ng troll na sumabog. Nagtumbling siyang naiwasan ng palakol ng troll saka ito nasugat ng espada at kaagad tinusok ng fire knife kaya snog ang kalaban. Kay Guts naman ay nabutasan ng katawan ni Slan na sinabing ramdam nito ang sakit pero kulang pa. Sinabi agad ni Skull Knight na gumalaw si Guts at gamitin ang espada. Kaya kaagad namang ginamit ng bida ang armas at sinaksak ang kalaban sa katawan. Kaya dahil dito ay nasiyahan si Slan sa naramdamang sakit na humabol pa ng kiss saka din naging isaw na hindi naluto. Yung paborito mong street food. Pero sinabi ng buhay pang kalaban na magkita silang muli. Nasunog namang tuluyan ang hari ng troll na kinasaya ni Isidro. Pero ang mali niya ay marami pang mga natira na troll sa likod niya. Naistorbo ang mga troll dahil sa pagsalita ng spirit ng mga ugat ng puno na nasa katawan ni Shirka. Sinabi nitong ayon sa usapan nila ni Shirka ay gagawing pataba sa lupa ang lahat ng troll na nakatira sa kanyang katawan. Saka ito damapa at naglabas ng fire spell sa lupa na kumalat sa paligid. Sa kinaroroonan ni Guts at Skull Knight ay sinabi ng bungo na ang pagguho ng lugar na iyon ay dahil sa kapangyarihan ng pakikipagkasundo ni Shirka sa spirito ng ugat ng puno. Nag-alala si Guts dahil nasira ang labasan kaya kinain ni Skull Knight ang espada para ilabas ang mas malakas na armas. Nag-usok ang katawan ni Skull Knight saka inilabas ang kakaibang anyo ng espada na parang combination ng bihilit na may mata-mata. Paghampas ng Knight ay nahati ang lupa na kinakain ng naroon kaya kaagad sumakay ang bida sa kabayo. Pero nakita nila ang paglabas ng mga patay sa butas na mabilis ang paghabol sa kanila kaya nagbukas ng isa pang portal si Skull Knight. Samantala ay nasusunog ang paligid at hindi na kinaya ni Shirka na ipagpatuloy ang pagkontrol sa lugar kaya napaluhod siya. Naiisip agad ni Isidro si Guts na biglang lumabas sa likod nila. Nagtaka si Guts kung anong nangyari kaya sumagot si Skull Knight na dumaan sila sa ibang space patungo doon gamit ng armas. Saka din agad naglaho. Kalaunan pa ay nakita nila ang paligid na bumalik sa dati at nagliwanag ang kalangitan. Kaya nakaligtas silang lahat kasama ng mga walang damit na Attack on Titan. At masaya rin si Sir Paco na makita ang ligtas na fairness samantalang pinagmamasdan sila ni Guts. Naalala ni Guts ang mga old comrades nito. Hindi daw niya inasahan na makakahanap ulit ng tulad ng dati. Samantala ay katatapos lang ayusin ni Flora ang ihinanda nitong armor habang katabi si Skull Knight. Saka pa siya minasahe ng mga golem na alalay. Natigilan sila sa pag-uusap dahil narinig nila ang pagdating ng mga halimaw. Naisip ni Flora na dahil sa madaling paglapit ng mga umaatake ay nanghina na ang power niya. Sumakay si Skull Knight sa kabayo nito para makipaglaban para kay Flora dahil nais niya itong mamatay ng payapa. Kaya nagpasalamat ang babae sa kaibigan. Sa isip ni Flora ay gusto sana nitong makita ang dating ngiti ni Skull Knight noong tao pa siya. Sa daan pa uwi ay feeling ni Shirka na narinig ang isip ng master na si Flora. Kaya sinabi ni Everella na baka gusto lang niya ng praise mula sa master. Hindi sigurado si Shirka kung ang mga kasama niya ngayon ay konektado sa future niya. Saka din nagpasalamat si Fairness na sinabing ang galing ni Shirka. Natigilan silang lahat nang biglang natamba si Guts Padapa dahil sa malaking sugat sa katawan. Inakala ng mga kasama na nag-heal naman na si Guts pero nakita ni Shirka na may sugat si Guts sa astral na katawan at sinabing kailangan nila itong malunasan agad. Muling tumayo si Guts na sinabing ayos lang siya at naglakad ulit. Kaya gamit ang mind communication ay nagtanong si Shirka kung anong nangyari kay Guts sa teritoryo ng mga troll at bakit nawala pa ang protection spell na inilagay niya sa seal nito. Sumagot si Guts na dahil nakalaban niya ang isang nagpapanggap na anghel pero scam pala. Kaya nagulat na nagtaka ang witch kung paano ang isang mortal ay nakaharap ang mataas na rangko ng spirit being. Naalala niya tuloy ang sinabi ni Flora na huwag siyang malinlang ng maling akala. Saka pa biglang napansin ni Shirka ang madilim na atmosphere ng nilalakaran nila kahit maliwanag ang paligid. At napagtanto niyang nasira na ang depensa ng kanyang master na si Flora. Maging si Guts ay ramdam din ng masamang pangyayari sa mansion kaya pinaiwan ang mga babae doon. Sa paglapit nila ni Shirka ay nanlumo sila sa nakitang nasusunog na mansion ni Flora. Napasigaw si Shirka na concern kay Flora at nais puntahan ang boss kahit may apoy kaya agad siyang sinundan ni na Isidro at Sir Paco para pigilan. Nakita naman agad ni Guts ang mga kalaban na nasa gilid lang na alam niyang class S monster. Kaagad siyang umatake ng pagtaga dito at nasaktan ng balikat ng halimaw na napatanong kung sino ang bida. Saka din tinanggal ang armas at itinapon si Guts. Naging mas malakas na klase ng halimaw ang pangit na tumalon para sana patayin ang nanghina ng Guts. Pero ito ang dinaanan ni Skull Knight at siya ang nagregla ang katawan na bagsak. Nagtanong si Guts kung bakit naroon si Skull Knight kaya sinabi ng skeleton na magkaibigan sila ni Flora. Nagtanong ang mga monsters kung sino ang kaharap na buto. Pero ayaw nitong magpakilala sa mga pangit na hindi niya type. Naalala siya ng isang monster na siya yung nang hit and run noong nag-birthday ang kanilang master na panglimang fallen angel. At naalala din na sina Guts yung isang nakatakas na sacrifice. Kaya nagka-idea si Guts kung sino ang master ng mga ito.
Saka pa dumating ang malakas na si Zod na muling nakita ni Guts. Sinabi nitong ang iniisip ni Guts na master nila ay si Griffith at wala nang iba. Dumating din ang isa pang general na si Grunbeld at hiniling kay Zod na siya na ang lalaban kay Guts na pinagbigyan ng kalabaw. Narinig na daw ni Grunbeld ang kwento ni Guts na malakas na mortal. Hindi daw kaaya-aya sa isang mandirigma na tulad nilang atakehin ang mahinang babae na tulad ni Flora. Pero agresibo kasi silang mahanap siya kaya ginawa ito. Inihanda ni Grunbeld ang mga malalaki nitong armas at sinabing bilang miyembro ng Band of the Hawk ay hinahamon si Guts ng death duel. Kaya hindi makapaniwala si Guts na Band of Hawk ang kaharap niyang anak sa labas ni Stephen Wolf. Samantala ay muntik matamaan ng apoy si Shirka kaya itinulak siya ni Isidro pero nabukulan ng kawawang lalaki. Saka naiyak si Shirka na sinabing wala sa kakayahang gumawa ng magic spell. Dumating si Sir Paco na sinabing umalis na sila doon. Hinihila nila si Shirka paalis nang sumagot si Flora gamit ng telekinesis. Nasa apoy pala ito na inutusan si Shirka na dalhin ang ihinanda niyang armor kaagad kay Guts dahil malakas ang kalaban nito. Naiiyak si Shirka na sinabing gustong unahin si Flora. Pero sinabi ni Flora na alam na niyang mamamatay na ito. Sa kakasalanan para sa isang mortal ang mabuhay ng masyadong matagal na panahon at karma niya ang pagkamatay sa ganong paraan. Malulungkot daw si Shirka kapag mawala si Flora at naalala ang mga nakalipas na pag-aalaga ng master sa kanya. Balik kay Guts ay malakas siyang hinampes ni Grunbeld ng maso kaya siya napaatras at bagsak na ramdam ang lakas ng kalaban. Mas malakas daw si Grunbeld kumpara sa ibang mga class S demon na nakalaban na niya. Gumanti ng hampas si Guts na sinangga ng kalaban, saka din siya kaagad binangga ng armas ni Grunbeld at na-follow up ng maso. Kaya feeling ni Guts na nasira ang ilan niyang buto sa katawan. Sinabi ni Grunbeld na kahanga-hanga ang tibay ng espada ni Guts. Pero hindi daw sapat dahil nararamdaman niyang walang bigat ang depensa ng bida. Sa isip ng bida ay wala kasi yung armor niya kaya madali lang siyang nasasaktan ng ganun kalakas na kalaban. Sinabi ng mga nanunood na monsters na hanapin na nila si Flora at patayin ito. Pero biglang naputol ang ulo ng isa dahil sa armas ni Skull Knight. Lumapit si Zod na sinabing siya ang bahala sa skeleton. Nagreklamo ang isang monster na sinabing siya ang lalaban pero pinasot siya ng nainis na Zod at muling inutusan ng mga tauhan na puntahan na si Flora. Aalis sana si Skeleton pero pinigilan siya ni Zod. Sinabi ni Zod na siya lang ang naroon na kayang tapatan si Skull Knight. Sa kabilang banda ay nahanapan ng isang class S monster sina Sir Paco at ng iba pa. Sinabi nitong kung gusto ng mga tao na makaligtas ay ituro nila si Flora. Pero agad itong inatake ni Shirka ng fire magic kaya nainis ang pangit. Agad ginamitan ni Sir Paco ng wind slash saka din tumakbo ang mga tao. Pupunta daw sila sa treasure room para kunin ang isang mahalagang gamit na ibibigay nila kay Guts sabay baba sa basement. Naintindihan daw ni Shirka ang nais mangyari ng kanyang master. Bilang mage ay si Shirka na lang ang pwedeng makatulong kay Guts sa oras na iyon. Pinuntahan nila ang treasure room at agad hinanap ang armor na hinanda ni Flora kanina para kay Guts. Balik kay Guts ay bagbog siya kay Grunbeld na muling sinaktan ng bida gamit ng malaking shield. Sinabi ni Grunbeld habang inaapakan si Guts na hindi siya naniniwalang si Guts ang Black Swordsman na narinig dahil mahina ito. Sinabi pa ni Grunbeld na hindi daw karapat dapat mamatay bilang isang warrior si Guts dahil mahina. Saka itinapon si Guts para patayin ng long-range weapon nito at hindi ng maso nito. Tinutukan niya si Guts ng kanyan at pinaputukan kaya nag-usok. Pero iniligtas si Guts ng mga golem na gawa sa lupa at mas lumaki pa. Nagtanong si Guts kung ayos lang si Flora. Pero nakita niya ang isang kuweba na ipinakita ni Shirka na pasukin daw niya. Oy kuweba daw. Ikaw talaga ibang kuweba iniisip mo. Kasabay ng pag-slice at pagpapasabog ni Grunbeld sa golem ay pinasok na nga ni Guts ang kuweba gamit ng bilog na pinto. At nahulog siya sa harapan ni Shirka na nakitang malala ang sugat sa katawan ni Guts na hindi na makagalaw. Tapos binulabog pa sila ng sumusunod na classes monster na sinisira ang pinto. Sa isip ni Shirka ay trabaho niyang iligtas ang lahat ng naroon dahil siya rin naman ang naglagay sa kanila sa panganib. Hinawakan ni Guts ang kamay niya dahil nasa kuweba na siya sabay tingin sa babae. Nilagyan nila ng kuryente ang pinto para hindi makapasok ang monster sabay ipinasuot kay Guts ang bagong malakas na armor. Pagkasuot ni Guts ng armor ay pumasok naman ang monster at kinain si Guts. Sa labas ay naiinis si Grunbeld na hinahanap ang bida dahil sa pagtakas nito. Nang maagaw ng pansin nila ang lumabas na class S monster na nagpapatulong dahil nasasaktan. Saka din ito biglang pinaghati ni Guts gamit ng espada mula sa loob. Kaya napansin din siya ni Zod. Ipinakita ang bagong itsura ng bida sa bagong armor nito. Nais pumapel ng isang monster na kinagat si Guts ng buo, pero siya ang naging karne na nahulog sa lupa. Kitang-kita naman ito ng mga kasama ni Guts na napahanga dahil sa bilis at lakas ni Guts na kakaiba. Hindi ito maintindihan ng masayang Isidro kung paanong ang mahinang Guts kanina ay biglang lumakas. Tinapik pa nito si Shirka at sinabing dapat ay ibinigay na ito kay Guts bago pa nila kalabanin ang mga troll. Pero sinabi ni Shirka na kakaiba kasi ang armor na iyon. Hindi sigurado si Grunbeld kung si Guts ba ang kaharap nito pero nakita ang espada na iyon pa rin kanina.
Nasabi naman ni Zod kay Skull Knight na naging katulad na nito ang tao na si Guts. Maging si Guts ay nagtataka dahil nang isuot daw niya ang armor ay nawala ang lahat ng sakit na nararamdaman niya. Ramdam din niya ang paglabas ng kakaibang pakiramdam na alam niyang pagkabayolente na nagmumula sa loob niya. Saka pa napasigaw si Guts na nagbago ang itsura nito sa pagiging berserk. Mabilis na tumaga si Guts na sinangga ni Grunbeld pero ramdam ng higanti ang naging lakas ng bida. Kaya nagulat siya dahil sa isang hampas ni Guts ay nayanig siya. Patuloy sa pag-atake ang bida na parang wala sa sarili habang sumasanggalang si Grunbeld. Imposible daw na mabilis ang pagdalaw ni Guts sa bigat ng armor at espada. Lumapit si Guts at point blank na pinaputukan ng armas sa kamay ang kanya ni Grunbeld. Kaya nasunog ang kamay ni Grunbeld na hindi makapaniwalang hindi lang siya nag-iisa na may kanyan sa katawan. Nag-alala din si Isidro dahil parang sobrang malakas naman na si Guts kumpara sa kung sino siya. Unang beses itong masaksihan ni Sir Paco. Sinabi naman ni Shirka na delikado pag nagpatuloy si Guts sa pakikipaglaban ng ganun dahil malala ang sugat niya na namanhid lang kasi. Ang armor daw ni Guts ay gawa ng mga dwarves na kalahi ni Oakenshield at ito ang berserker. Nagiging malakas ang nagsusuot nito dahil nagiging manhid ang katawan at napupuno ng emosyon ng galit. Pero kapalit nito ang hindi nila alam na pagkasira ng kanilang sarili. Kaya nagdudugo ang katawan ni Guts na parang pinipiga na whisper with wings kaya nag-alala si Isidro. Sinabi ni Grunbeld na aatake ng pinakamalakas na pagmaso saka din ginawa. Sinabayan siya ni Guts na tinaga ang maso at nabali ito na kinagulat ni Grunbeld. Umikot si Guts at naghack na sinangga ni Grunbeld. Pero tumagos ang blade at nasugat ang katawan niya. Kaso ay kasabay din nito ang maraming pagkaubos ng dugo ng bida. Sinabi ni Grunbeld na panalo na si Guts sa duel nila. Pero naging dragon ito na sinabing ito ang final form at papatayin si Guts para sa master. Humampas ang buntot ng dragon na sinangga naman agad ni Guts. Kaya hindi makapaniwala parehong ang mga tao at ni Grunbeld mismo. Ngunit sirang-sira na ang katawan ni Guts dahil putol ang buto sa katawan. Umatake si Guts pero siya ang itinapon ng malaking ulo ng dragon. Gawa daw sa makapal na balat ang mukha ni Grunbeld tulad mo. Pero dahil mas makapal ang espada ni Guts ay nasugatan ang mukha nito. Muling umabante si Guts para sana lumaban sa dragon. Nagkalasog-lasog na ang katawan niya at hirap ng tumayo at may taas ang kamay pero gumagalaw ito ng kusa. Kaya naging concern si Isidro sa nakikitang lagay niya. Sinabi ni Shirka na may kakayahan ng armor na ma-adjust ang mga naputol na buto sa loob ng katawan ng nakasuot. At yung huling nagsuot nito na lumaban hanggang kamatayan ay naubos ang dugo. Nagalit si Isidro nang malaman ito dahil bakit daw ipinasuot ito ni Shirka. Nagtanong si Shirka kay Flora kung ano ang dapat nitong gawin. Kaya sinagot ni Flora ang witch na gawin ang dapat gawin ayon sa nalalaman niyang tama. Inutusan ni Shirka ang mga kasama na dahil tutulungan niya si Guts ay bantayan ng mga ito ang katawan niya. Nagtatanong si Grunbeld kung bakit hindi namamatay ang kalaban nito at siya pa ang nasaktan. Tapos dumating pa ang mga ekstrang halimaw na sinabing nabuburyong na sila at gustong makisali sa laban. Sinabi ng mga ito na nahihirapan naman na si Grunbeld kaya sumali na sila kaya nainis ang dragon. Pero sa isang iglap lang ay pinag-slice sila ni Guts gamit ng armas. Saka agad tinusok ang ulo ng isa. May isang malaking ipis na sinubukang malok si Guts kahit nasaktan ang katawan. Ngunit kinagat ng bida ang kamay niya na naputol. Kaya nabahala pang lalo si Isidro na hindi ito style ni Guts sa laban. Nakita sila ng mga dumating na monsters kaya sinabi agad ni Sir Paco na kung matalo siya ay itakbo nila agad si Shirka. Busy naman si Shirka sa oras na iyon na nasa loob ng pinanggagalingan ng galit ng armor. Nakita niya ang apoy na nabuo dahil sa mga pinagpatong-patong na galit ni Guts. Nilapitan niya ito at nakita ang mga memorya ni Guts tungkol sa Band of Hawk. Saka pa niya nakita ang mga nakaraan ni Guts sa impyerno kaya natakot si Shirka na feeling ay hinihigop papunta doon. Pero nakita niya ang ginawa nilang protection spell noon sa tatak ni Guts kaya nagka-compose ulit ang witch sa sarili at nahanap din ito si Guts na nirerepresenta ng apoy. Kinausap ni Shirka si Guts at sinabing huwag magpadala sa kinalalagyan dahil kung magkaganon ay kakainin siya nito. Sumagot ang nawawala sa sarili na bida na wala iyong halaga. Sinabi ng babae na alalahanin ng bida ang dahilan ng pakikipaglaban niya. Saka ipinakita ang mga kasama sa labas na lumalaban. Ipinakita din si Casca na hindi agad naalala ng bida pero sinabing pamilyar sa kanya. Ipinaalala ni Shirka ang pangalan ni Casca, at ang pangalan mismo ni Guts na unti-unting nakabalik sa pag-iisip nito. Pagbalik ni Guts sa sarili ay saktong umatake naman si Grunbeld ng malakas nitong pagbuga ng power. Pero tinakbuhan siya ni Guts na kaagad tinapunan ng espada ang mga nagpapahirap kina Isidro at Sir Paco kaya tigok ang mga ito. Kaagad din siyang tumakbo at pinuntahan ang nasa panganib na sina Casca at Fairness at hinati ang isang monster. Nagtanong si Fairness kung sino ang kanilang hero kaya tinanggal ni Guts ang kanyang helmet at ipinakita ang nanlilimahid na mukha dahil sa pakikipaglaban. Kaya nagulat si Fairness samantalang naiinis si Casca. Pabigat itong Casca na ito para kay Guts. Mabilis naman ang pagtakbo ni Sir Paco at Isidro dala ang katawan ni Shirka mula kay Grunbeld.
Aatake sana ang dragon nang biglang matigilan dahil lumabas si Flora na lumaki na naging chicks at spirit sa pagitan nila ng mga bida. Sinabi ni Shirka na ayaw iwanan ng master nito. Pero sinabi ni Flora na masisira ang domain expansion na iyon at maglalaho kalaunan. At oras na rin para umalis si Shirka at tahakin ang sariling landas. Sabay nagpasalamat kay Shirka. Ayaw pa sana ni Shirka pero dinala na siya ni Guts saka sila tumakbo. Sinabi ni Grunbeld na hindi pa sila tapos sa laban pero mas naintriga siya sa apoy na dala ni Flora na maging siya ay hindi kayang matanggal. At nakatakas na nga ang mga bida at nagpaalam na sa isa't isa ang master at student. Samantala sa ibang lugar ay ipinakita si Laban kasama ng mga natitirang loyal servant niya at pinuntahan nila ang isang secret base ng mga resistance laban sa mga demon at Kushan. Nag-report ang resistance leader at sinabing dahil sa pananakop ng Kushan at mga demon ay maraming mga tao ang pinatay, nawalan ng karapatan, at ang nagrereklamo ay ginagawang alipin sa digmaan. Dagdag pa ng kausap ni Laban na buhay pa daw si Charlotte at nakatira sa isang tower. Kaya masaya si Laban na marinig ito saka sinabi ng mga kasama na basta mayroon pa ang royal blood ay may pag-asa pa ang kanilang kaharian. Nagtatanong ang resistance speaker na kalbo kung nasaan ang Band of Hawk, nang biglang isang buwaya ang lumabas at kinain ng isang tao ng buo. Natakot si Laban na nakakita ng halimaw sa unang pagkakataon habang ipinapaliwanag ng kalbo na gumagamit ng magic ang mga Kushan para gumawa ng half-beast half-men. Pag-akyat nila sa kapital ng Midland ay napakadilim nito. Hindi pa rin makapaniwala si Laban sa nakita pero sinabi ng kalbo na ganun din sila noong una. Dahil sa pagkakaroon ng makapal na ulap sa city ay nagtago na ang mga tao para hindi makasalubong ng mga halimaw. May lumabas na malaking elepanteng halimaw at may armas na maso. Saka din humabaw yung buwaya na iniwanan nila kanina sa ilalim. Mabilis lang silang naipit ng dalawang malaking monster at inakala ng mga ito na magiging tae na sila. Pero may mga palason na tinamaan ang buwaya na dead on the spot. Mula pala ito kay Irvine. Dumating din si Locos na isang tusok lang nito sa halimaw ay tigok agad ang elepante. Sinabi ni Locos na magtago na muna ang mga tao dahil may paparating na malakas na lilinisin ang masamang atmosphere sa syudad. Saka din ito umalis. Ipinakita ang mga bida na nasa tabing dagat at excited si Isidro na maligo. Lumipad ang sombrero ni Shirka na pinulot ni Guts at ipinasuot sa bata. Nagtanong si Shirka kung ayos na ba talaga si Guts at sinabing dapat ay tanggalin din ni Guts ang armor. Pero ayos lang daw ang bida dahil isang buwan na pala ang nakalipas buhat ng huling laban nila. At masaya si Guts dahil pagkatapos ng matagal na panahon ay nakita ulit nito ang pagngiti ni Casca habang naglalaro sa tabing dagat. Habang kumakain at inaayos ang mga dapat ayusin ay nag-usap ang mga bida tungkol sa Elf Hell na tahanan ni Puck. Sinabi kasi ni Isidro na Elf Hell kaya naiinis si Puck. Nagkwento naman si Shirka na ayon sa master niya ay maganda ang lugar ng mga fairy at mayroon ding mga witch na nakatira doon. Nilapitan ni Fairness si Shirka at sinabing gusto nitong matuto ng magic mula sa witch. Mula daw kasi nang makita nito ang ginawa ng witch nang tulungan nila ang mga tao sa village ay nais na nitong maintindihan ang mga nasa spirit world. Sinubukan siyang pigilan ni na Isidro at Sir Paco lalo na at mas bata si Shirka na magiging teacher niya kung sakali. Pero buo na ang desisyon ni Fairness na gustong maging mage. Sinabi ni Shirka na standard daw na bata pa lang dapat magsimulang matuto ang isang gustong maging mage dahil fresh pa ang laman ng utak nito at hindi pa nalagyan ng maraming kalokohan. Pero pagbibigyan pa rin si Fairness na tuturuan ng basic magic kaya nagpasalamat naman si Fairness na teacher na ang tawag sa witch. Habang mag-isang nakatayo si Shirka sa tabing dagat ay lumapit si Guts na hindi daw makatulog dahil palagi itong mulat sa gabi. Sinabi ni Shirka ang naalala nitong mga itinuro ni Flora sa kanya. Hinawakan ni Guts ang ulo ni Shirka at sinabing huwag nitong pigilin ang nararamdaman bilang bata para huwag maging kakaiba pagtanda. Sinabi kunwari ni Shirka na trabaho nila iyon bilang mage na nasa pagitan ng spirit realm at mortal realm. Pero hindi din ito naitago ang emosyon at umiyak kay Guts. Nang ayos na siya ay umupo sila saglit ni Guts sa tabing dagat. Tapos kinantsawan sila ni Everella na naabot na daw ni Shirka ang edad na naghahanap ng lalaki. Pero bakit daw matandang lalaki ang una niya? Kaya ikinulong siya ni Shirka sa sombrero nito. Biglang kinuha ni Guts ang espada nito dahil may dumating pero si Skull Knight lang pala. Sinabi ng Knight na unti-unting mawawala ang pakiramdam ni Guts kapag nagpatuloy siya sa pakikipaglaban gamit ang armor na iyon. At lahat ng magagandang bagay na nararamdaman niya bilang tao ay kasamang maglalaho pati ang pagkakaintindi ng mga salita. Nagpasalamat si Shirka sa tulong sa kanila ni Knight saka sinabing hindi siya papayag na mangyari iyon kay Guts. Nagtanong si Shirka kung anong nakaraan nila noon ng kanyang master na si Flora. At sinabi ni Skull Knight na mas malalim ang kanilang relasyon ni Flora higit pa sa kaibigan lang. Isinuot din pala ni Skull Knight ang armor na iyon kaya alam niya kung anong danger na dulot nito. Saka muling nag-warning na hindi daw nauubos ang males na nagmumula sa armor na iyon kahit nagawa nilang makontrol ito gamit ng talisman kaya kailangang mag-ingat pa rin ni Guts. Nagpasalamat naman si Guts saka nagtanong kung bakit inatake ng mga halimaw ang tahanan ni Flora.
Kaya sinabi ng knight na para kay Griffith na pangarap maging pinakamalakas na hari ay naging karibal nito si Flora dahil ang lakas nito ay katumbas ng 10,000 malalakas na mandirigma. At kung magpapatuloy daw ang mga bida sa pagtahak sa landas na iyon ay malaking posibilidad na sila naman ang susunod na pupuntahan ng mga general at classes monsters ng rapist na Batman. At baka kasama na ito sa lakad na iyon. Naramdaman ulit ni Guts ang galit nito kay Griffith at nag-react ang kanyang armor. Kaya agad siyang pinakalma ni Shirka. Para sa isa pang mahalagang impormasyon ay ibinahagi pa ni Skull Knight ang pangalan ng hari ng Elfhelm na kanilang pupuntahan. At napakalakas daw nitong hari. Kaya nainis si Guts sa isip dahil hindi ito sinabi ni Pox sa kanya. Ngunit dahil sa kapangyarihan ng mga ito ay malaking porsyento na maibabalik ang dating pag-iisip ni Casca sa dati. Kaya napangiti naman si Guts sa pag-iisip pa lang na posible itong mangyari. Ganun pa man ay sinabi ni Skull Knight na kahit maibalik man ang dating pag-iisip ni Casca ay hindi garantiya na magkapareho sila ng ipinaglalaban ng babae. Paano kung si Griffith ang piliin itong pagsilbihan? Habang nag-iisip si Guts ay nakita nito ang pagkapal ng hamog sa paligid kaya ito naging alerto. At ipinakita din ang paglabas ng isang buwaya sa tubig at papalapit na sa kanila. Agad na naghanda ang mga bida at ilang saglit lang ay sinira ng kalaban ng pinto at pumasok ang kalahi ni Lolong. Ito pa daw ang nangsibat kay Isidro na umilag, kaya agad siyang pinatay ni Guts gamit ng bogen. Ipinaliwanag ni Shirka na isa itong familiars at nais nilang mahanap kung sino ang may gawa nito. Sinabi ni Sir Paco na nasa panganib sila at saka ipinakita ang maraming mga buwaya sa labas na paparating na. Kaya agad naglagay ng talisman si Evarella sa mga pader at sinabi ni Shirka na kailangan niya ng panahon para makagawa ng spell lalo na at full moon. Naghanda naman si Guts para lumaban. Sinabi ni Shirka na wala pa siya sa kondisyon pero magpa-practice daw siya para muling lumakas. May mga buwayang nakaharang sa lalabasan nila, kaya agad inilabas ni Isidro ang mga toy bombs nito at ibinato sa mga sumabog na buwaya. Agad na lumabas si Sir Paco at gamit ang wind element ay nakapatay agad ng isa. Nagtumbling naman si Isidro na napaatras dahil muntik masagpang kaya pinagtawanan siya ni Pop. Kaya binato na lang niya ito ng pasabog sa bunganga. Saka ginamit ang nag-iisang teknik at sinaksak ang buwaya na nag-apoy. Dalawang buwaya naman ang agad winasak ni Guts sa mga bunganga kaya nasabi ng mga kasama na nakabalik na siya. Pumatay din si Isidro ng iba pa. Nagpatuloy pa sa pagpatay ng mga kalaban na buwaya ang bida gamit pa rin ang malaki nitong sandata. Habang ginagawa niya ito ay ramdam niya ang nag-aabang na demonyo sa armor base sa kanyang emosyon ng galit. Kaya kinokontrol ng bida ang sarili habang tumataga para siya pa rin ang kokontrol sa sitwasyon. Nakapasok ang isang malaking buwaya sa kinaroroonan ng mga babae pero saktong natapos na ni Shirka ang spell nito at nakatawag ng shield barrier. Sinabi ni Shirka gamit ang telepathy na ligtas na ang kinaroroonan nilang bahay pero may limit ito dahil may pisikal na katawan ang mga buwaya. Inutusan ni Shirka ang mga lalaki na puntahan ng spellcaster na nasa malapit lang na hinahanap ni Shirka. Nakapatay naman ng isa pang buwaya si Isidro na sinunog. Pero pinatamaan siya ng sibat ng ilang mga buwaya kaya siya natamba. Tigok na sana siya pero muli siyang iniligtas ni Guts. Nahanap agad ni Shirka ang spellcaster na agad sinabi kina Guts at Sir Paco. Kaya kaagad nagpatalon-talon si Sir Paco at mabilis na pinuntahan ang mga spellcaster na mga kusyon at pinugot ang kanilang mga ulo sa isang hampas lang. Dahil dito ay nagsitumba ang mga buwaya na nawalan ng taga-kontrol. Sinabi ni Isidro na umalis na sila pero pinigilan muna sila ni Shirka. May lumabas na usok sa ulo ng mga kusyon saka din kaagad na may lumabas na halimaw mula sa dagat. Mas malaki pa ito kaysa sa ogre kaya sinabi ni Shirka na hindi ito kaya ng shield nila. Binalak atakehin ni Sir Paco ang mata nito pero binugahan siya ng tubig ng elepante na isda kaya naitapon si Sir Paco na hindi gaanong nasaktan dahil sa tulong ng mga wind elementals. Naramdaman ni Shirka ang caster na nasa dagat at malayo tapos sinira ng monster ang kubo. Dahil dito ay napilitan si Guts na umatake kahit na nagre-recover pa lang siya. Binulag niya ang isang mata ng halimaw. Saka din sinugat ang ilong ng monster na napaungol. Akala ni Isidro kung makakaya ito ni Guts. Pero alam ni Shirka na nagtitimpi si Guts kaya hindi ito makalaban ng husto. Alam mo yung feeling ng kinokontrol mo ang pag-utot dahil baka tayo ang lumabas. Ganon siguro ang pakiramdam ni Guts kaya patigil-tigil sa paglaban ng bida. Dahil dito ay nasaktan siya ng monster at naitapon. Nagtapon ng mga toy bombs nito si Isidro na kinaistorbo ng halimaw kaya sila ang pinagbalingan. Nakita ni Guts na nasa danger ang mga kasama kaya ginamit na rin niya ang berserker mode kaso ay nagdugo ulit ang katawan niya. Mabilis siyang umatake at sinaksak ang mata ng kalaban saka din pinutol ang ilong nitong mahaba. Nag-alala ang mga kasama para kay Guts kaya agad nag-concentrate si Shirka para magpunta ng domain sa utak ni Guts. Pakiramdam ni Guts habang naririnig ang ingay ng dagat na tinatawag siyang magpunta ng pinakailalim nito. Sumisid siya pero ang sinisid niya pala ay ang bunganga ng halimaw at tinusok ang utak nito. Saka siya lumabas sa ulo ng tigok na monster.
Hindi pa siya tapos dahil patuloy lang ang katawan niyang naka-berserker mode at pinagpapatay pa ang mga buwaya na naroon. Sinabi ni Sir Paco na ayon sa kwento ay delikado ang pagiging berserker dahil kapag oras na naka-berserk mode ang nagsuot ng armor ay hindi na nito alam ang kaibigan at mga kalaban. Sa isip ng bida ay pinipilit labanan ang tawag ng berserk mode. Pero nawala na siya sa sarili at patungo na siya sa mga kasama para patayin ang mga ito. Mabuti na lang at nagawa siyang muling masisid ni Shirka sa kanyang isipan at hinila si Guts mula sa pagkakabaliw. Kaya nagawa niyang makalaya sa pagkontrol ng kanyang armor. Naisip niyang totoo ang sinabi ni Skull Knight na hindi madali ang paggamit ng armor na iyon. Ibinalik ng nahihilo pa ring Shirka ang sinabi ni Guts sa kanya na huwag itago ang pakiramdam para huwag masira ang sarili. Pagkatapos pa ay nagpunta sila ng isang kaharian at sa gate ay ayaw papasukin ng mga customs si Shirka dahil sa damit nito. Kaya nakalimutan ng mga kasama niyang bawal pala ang ganun na damit sa Holy City na tulad doon. Mahihirapan pa sana sila sa pagpasok pero gumamit na ng magic si Shirka at natigil ang mga bantay kaya nakapasok sila ng walang gulo. Sa isip ng mga tao ay alam nilang witch si Shirka. Hinila ni Isidro si Shirka at sinabihan na kailangan nitong magpalit ng damit. Hindi ito maintindihan ni Shirka tapos masungit naman si Isidro na tinabig ang sombrero ni Shirka kaya nasagasaan ito ng dumaan na mga kabayo. Kaya naiiyak si Shirka na nasaktan lalo na nang sinabi ni Isidro na walang silbi naman ang sombrero ni Shirka. Dahil dito ay tumakbo si Shirka palayo para maging mag-isa. Pinagalitan ni Everella si Isidro at sinabing gawa ni Flora ang lahat ng kasuotan ni Shirka at nasunog lahat ng gamit niya at iyon lang ang natira. Kaya nakonsensya naman si Isidro na tumahimik. Sinabi ni Guts na maghahanap sila ng inn at dalhin ni Isidro pabalik si Shirka. Sa paglalakad ni Shirka ay sinundan siya ni Everella para samahan. May nakita silang lumulutang na malnourished na parang kite. Sinundan nila ito sa isang lugar na maraming mga tao ang patay na nakabitin sa mga naroon na poste. Sinubukang silipin ni Shirka ang nangyayari doon at nagulat siyang napaupo dahil nakita ang mga kaluluwa ng mga tao na namatay doon na naghihingalo. Nakita siya ng mga guards at pinapaalis siya. Subalit muling gumamit ng spell si Shirka na pinilit ang mga guard na sagutin ang nais niyang malaman. At sinabi ng mga guards na mga kusya ng mga tao na namatay doon na mula sa ibang lugar. Dati na mga alipin ang mga ito mula sa ibang lugar pero sa lugar na iyon ay naging produkto. Pero dahil sa nangyayaring digmaan sa pagitan ng Kushan at ibang mga bayan ay pinatay ang mga ito. Kaya hindi makapaniwala si Shirka dahil sa nalaman. Sinabi nito sa mga tao na tatanggalin nila ang mga bangkay para sunugin saka din ginamit ang mga ito. Hindi niya alam na nakikita siya ni Sonia sa isang tuktok ng gusali na nakita din ang mga nakalayang mga kaluluwa. Nagtanong-tanong naman si Isidro kung sino ang nakakita kay Shirka pero wala siyang nakuha. Nakarating ng isang pier si Shirka na walang mga tao pero naroon ang maraming malalaking barko pandigma. Kaya naisip ng bata na para lang ito sa walang saysay na digmaan. Saka doon siya nagtambay hanggang malapit ng lumubog ang araw. Sinabi ng isang lalaking napagtanungan ni Isidro na nakita nito si Shirka sa tabing dagat at delikado doon pagsapit ng gabi. Dahil may mga pirata at pwedeng kunin si Shirka para ibenta. Natigilan si Isidro nang tawagin siya ni Mule na bumaba mula sa kabayo nito at sinabing hinahanap din nito ang witch. Kaya sinabi ni Isidro na alam itong isang mayaman base sa pananamit at gusto lang maging sikat sa pamamagitan ng pagsuko kay Shirka sa gobyerno. Saka din iniwan agad ni Isidro ang blondie na knight. Habang malungkot na nakaupo si Shirka mag-isa sa dagat ay nilapitan siyang bigla ni Sonia na binati siya dahil alam na isa siyang witch. Itinuro nito si Everella na nakaupo sa balikat niya na malaking clue na isa siyang witch. Sinabi din nito na nakita ang pagpapalaya ni Shirka sa mga kaluluwa ng mga pinatay na Kushan. Nagtanong-tanong pa si Sonia sa kanya kung saan siya galing at anong ginagawa doon. At sumagot si Shirka na may misyon sila ng kanyang mga kasama. Sinabi ni Sonia na mahirap maging kakaiba kaysa sa mga normal na tao. Saka nagkwento ito ng tungkol sa isang kite na inakala niyang isa siyang duckling. Isang araw nang inatake sila at itinali at kasama siyang naglakad na kasama ng mga pato. Pero dumating ang isang white hawk at iniligtas ang kite. Simula noon ay naging palaban na ang kite at nilalabanan ang mga nang-aalipusta sa mga pato. Mataas ang lipad ng hawk at ang kite lang ang malapit ang paglipad dito. Pero dahil may isang prinsesa na pato na gusto ng hawk ay ikakasal sila at walang magawa ang kite kundi tignan lang sila sa malayo. Kaya nagtambay ang kite sa tabing dagat para maiwasan ang pagseselos nito. At doon niya nakita ang isang owl na mula sa gubat. At iyon daw si Shirka na gusto niyang maging kaibigan. Naintindihan naman ito ni Shirka at sumagot na gusto din ng owl na maging kaibigan ng kite. Nagtanong si Sonia kung may nakakaintindi ba sa kanya. At naisip ni Shirka si Guts na inakala ng dalawang malandi na in love siya. Kaya sinabi ni Shirka na naspoiled lang siya kay Guts. Natigilan sila nang may nakitang mga batang Kushan na hinahabol ng mga pirata. Nakialam ang dalawa at sinabing tigilan ng mga pirata ang pagkidnap sa mga bata para ibenta. Ngunit nagalit ang mga pirata na balak sanang hawakan ang ulo ni Shirka pero pinatigil niya ito gamit ng hypnosis. Kaya nagsaya si Sonia na nakakita ng kakayahan ni Shirka.
Biglang may bumato sa ulo ng pirata at ipinakitang ito pala si Isidro na pinagkamalan pa ni Sonia na yung tinutukoy niyang nag-spoil sa kanya na agad nilang itinanggi. Minura-mura ni Isidro ang mga pirata at isa sa mga ito ang umatake ng espada na hiniwa niya sa paa dahil sa muscle memory. Sa unang pagkakataon ay nagawa ni Isidro na samugat ng tao. Kaya nagalit na ang mga tumakbo sa One Piece at kinuha ang mga espada. Gagamitin sana ni Shirka ang magic pero pinigilan siya ni Isidro gamit ng telepathy. Hindi ito maintindihan ni Shirka kaya ipinaliwanag ni Sonia na nais itago ng lalaki ang kakayahan ni Shirka. Kaya nagulat ang witch dahil naririnig ni Sonia ang usapan nila. Patuloy naman sa pakikipaglaro si Isidro sa mga pirata na sinusugat ang mga katawan ng mga ito saka tumatakbo. Tumulong din si Evarella na binulag ang dalawang pirata na nagkasugatan. Alam ni Shirka na matatalo si Isidro kaya tinawag niya si Guts. Na-corner na si Isidro nang dumating si Mule sakay ng kabayo at binati ni Sonia. Dahil tinulungan daw ni Isidro ang kasama ni Mule ay umatake ito at walang pagdadalawang isip na kinarni ang mga kaharap na mayabang na mga pirata. Nakita ito ni Isidro at naisip na walang pag-aalinlangan ang knight na ginagamit ang espada nito. Kaya hinawakan niya rin ang armas at umatake sa mga kalaban. Pero natigil sila nang umatake ang kapten ng mga pirata na bulag ang mata at iisa lang ang paa tapos may saklay pa. Sinabi nitong ang problema sa mga bata ay walang galang sa mga nakakatanda. Sinabi nitong may consequence ang bawat aksyon na ginagawa nila. Umatake si Mule kay Captain Hook at tabla lang ang laban nila sa paglalaro ng espada. Tumalon ng pirata sa bangka na umuuga-uga na sinundan ni Mule. Pero madali lang pinalipad ng pirata ang espada niya saka tinutukan ang natumbang knight. Sumingit naman si Isidro na sinabing siya ang main event fight ng pirata. Saka walang tigil sa pagsunod sa umaatres-atres lang na pirata na tumatawa dahil nakakalaban si Isidro sa kanya kahit nasa bangka sila. Nagyayabang daw si Isidro pero may lumabas na blade sa paa ng pirata na inilagan niya. Kaya siya nawala ng balanse at natalo din. Sinabi ng pirata na wala kasi siyang intent to kill. Dumating bigla si Puck na nagliwanag kaya nasilaw ang pirata na nahulog sa tubig at pinalo pa ni Isidro ang ulo nito ng sagwan. Kaagad na tumakbo ang mga bata kasama ni Sonia at ng mga batang kusyan habang nasa tabi lang si Guts. Kalaunan pa ay nagkakaproblema si Mule kung paano itatakas ang mga bata. At alam ni Sonia na hindi nila pwedeng magamit ang magic ni Shirka dahil secret lang ito. Ayaw sana ni Mule na dalhin nila ang mga bata pero dahil mas mataas ang rangko ni Sonia ay wala siyang nagawa sa nais nito. Ibinigay ni Isidro ang espada ng natalo na pirata kay Mule dahil nahulog nito ang espada sa dagat. Ayaw sana ito ni Mule dahil ninakaw daw pero sumagot si Isidro na bakla yata siya. Kaya bumaba ng kabayo si Mule at nagkasuntukan sila ni Isidro. Samantalang sinubukan namang tawagin ni Sonia si Shirka na sumama sa kanilang paglalakbay. Pero hindi agad nakasagot si Shirka na nag-isip ng malalim. Saka nakita pa nito ang nakatayo sa gilid na si Guts. Kaya siya napangiti at sinabing mayroon na siyang uuwian. Sabay lingon si Sonia na alam na ito si Guts sa gilid. Nabugbog naman ang mga mukha ni na Isidro at Mule pero mas malala ang kay Isidro. Saka ulit sila nagsuntukan na nag-aasaran pa rin. Nagpakilala si Mule saka din tinanong ang pangalan ni Isidro. At sinabing hindi daw makakalimutan ng pangalan ni Isidro sabay sakay ng kabayo. Bago umalis ay sinabi ni Sonia na iwan na agad ni na Shirka ang bayan na iyon. At nakita pa ni Shirka ang vision ng nasusunog na bayan. Nang sila na lang ay humingi ng patawad si Isidro sa babae dahil sa pagiging masungit nito. At ganun din ang babae na sinabing naging tampururot din kasi siya na parang may buwan ng bisita. Saka din sila naglakad para puntahan ang mga kasama sabay ngiti ni Shirka. Habang kumakain ay may lasing na pinuntahan si Casca na agad sinipa ni Guts. Saka din dumating sina Fairness at Shirka na nakasuot na ng modern na damit nila doon. Kaya masaya naman ang mga kasamang nakakita nito. Pero suplado pa rin si Isidro na kinainis ni Shirka. Ilan pang lasing ang lumapit at nalagyan ng dumi ang damit ni Shirka. Kaya sinuntok ito ni Guts na bayad ito sa pagdumi ng damit ng kasama niya. Saka din sila nakipagbasagan ng mukha sa mga basagulero na lasing. Sinabi ni Shirka na magulo man daw ang mundo na natahak niya pero nagagawa na niyang makangiti. Saka din lang natapos ang series sa pagpapatuloy ni Guts sa kanyang paglalakbay. Sad to say nga po ay namatay ang creator ng Berserk series na ito kaya wala pang announcement kung ano ang future ng anime series. Pero walang imposible kung may magpapatuloy nito kaya abang-abang lang tayo dahil kahit anong oras ay pwedeng may magtuloy nito.